Sa unang tingin, tila perpekto ang buhay ni Diana. Isa siyang mayamang estudyante na nag-aaral sa isang prestihiyosong paaralan para sa mga anak ng mayayaman. Napapalibutan siya ng mga gwapo at sikat na lalaki at tila siya ang pangunahing bida sa isang romantikong kwento. Ngunit isang malupit na katotohanan ang kanyang natuklasan, ang mundong ginagalawan niya ay isa lamang palang comic book. Ang paaralan ay isa lamang entablado ng kwento, at si Diana ay hindi bida kundi isang hindi mahalagang supporting character. Nakatakda siyang umibig sa kanyang malamig at palaging walang pakialam na fiancé na si Brian. Mas masahol pa rito, nakatakda rin siyang mamatay dahil sa sakit sa puso. Para sa may akda ng kwento, isa lamang siyang karakter na ginagamit upang bigyang daan ang tagumpay ng iba. Ngunit hindi tinanggap ni Diana ang kapalarang iyon. Nagpasya siyang sirain ang huwad na script ng kanyang kabataan at ipaglaban ang sariling buhay at kaligayahan. Nagsimula ang lahat sa unang araw ng bagong school year. Masayang pumasok si Diana sa paaralan habang hinahangaan ng kanyang mga kaklase. Ang eskwelahang ito ay eksklusibo lamang para sa mga anak ng mayayamang pamilya. Kasama niyang dumating si Brian, ang kanyang fiancé. Ngunit wala siyang interes dito. Ang tunay niyang pinagmamasdan ay si Joseph, ang pinakasikat na miyembro ng A3 at isa sa tatlong pinakamahuhusay at pinakagwapong estudyante sa paaralan. Sa tuwing dumaraan ng A3, nagsisigawan at naghihiyawan ang lahat ng estudyante. Biglang nadapa ang isang babaeng estudyante at aksidenteng nabunggo si Joseph. Dahil dito, hindi sinasadyang nawala ang kanyang unang halik. Lahat ay nabigla at sabay-sabay na sinisi si Julia. Nagmamadali siyang humingi ng paumanhin, ngunit paungot siya at masasakit na salita lamang ang kanyang natanggap. Hindi ito kinaya ni Diana. Nang makita niyang pinagtatawanan si Julia, agad siyang tumayo upang ipagtanggol ito. Ngunit nanatiling mayabang si Joseph at hindi man lamang pinansin ang kanyang sinabi. Pagkaalis ni Diana sa gitna ng mga tao, biglang nagbago ang paligid. Lumitaw ang maiitim na guhit sa kanyang paligid at natigilan ang lahat ng estudyante na parang tumigil ang oras. Sa isang kisap mata, bigla siyang napunta sa loob ng silid-aralan. Nagulat siya at hindi maintindihan kung paano siya napunta roon. Inakala niyang nananaginip lamang siya. Ngunit nang magmulat siya ng mga mata, natuklasan niyang tapos na pala ang kanilang final exam, hindi pa nga niya nababasa ang mga tanong. Takot na takot siyang nagtanong sa kanyang matalik na kaibigan kung ano ang nangyari, ngunit tila siya lamang ang nakapansin na may nawawalang bahagi ng oras. Masaya lamang siyang pinanood ng kaibigan ang video na kumakalat sa internet tungkol sa aksidenteng nangyari kay Joseph. Ang higit na ikinabahala ni Diana ay ang pagkawala ng kanyang alaala matapos siyang umalis sa eksena. Dahil sa matinding takot, nagpunta siya sa ospital upang magpatingin. Sinabi niyang tila may mga nawawalang bahagi sa kanyang alaala at nagtanong kung lumalala na ba ang kanyang sakit sa puso at malapit na ba siyang mamatay. Ngunit mumiti lamang ang doktor at sinabing maayos pa rin ang kanyang puso. Baka raw iniisip lamang niya ang kanyang fiancé. Kinabukasan, dumating si Brian sa paaralan kasama ang kanyang ama. Inutusan siya ng ama na makuha ang pagmamahal ni Diana upang makatulong sa negosyo ng kanilang kumpanya. Ngunit wala talagang gusto si Brian kay Diana. Sa halip, naiinis pa siya rito. Inakala pa niyang nagpatingin lamang si Diana sa ospital upang makuha ang kanyang atensyon. Pagpasok ni Diana sa silid-aralan at habang nakikipagkwentuhan sa kanyang kaibigan, biglang nagbago muli ang paligid. Nang mapansin niya ang sarili, suot na niya ang uniforme para sa gym class. Hindi pa siya nakakabawi sa pagkabigla ng muli na naman siyang napunta sa ibang lugar. Paulit-ulit na nagbabago ang eksena sa tuwing dumidilat siya na para bang may nawawalang bahagi ng kanyang buhay. Sinuri niya ang tibok ng kanyang puso, ngunit normal naman ito. Lalo lamang siyang nalungkot dahil hindi niya maintindihan ang nangyayari sa kanya. Upang malaman ang dahilan ng kakaibang pangyayaring ito, nagtungo siya sa library. Doon ay nakakita siya ng isang misteryosong comic book. Nang buksan niya ito, tila nakita niya ang mangyayari sa hinaharap. Sa sobrang gulat, nabitawan niya ang libro. Agad naman siyang sinalo ni Brian, ngunit inakala nitong sinusundan na naman siya ni Diana. Pagkakita sa kanya, natakot si Diana at dali-daling umalis. Habang naghihilamos siya sa banyo, narinig niya ang paghingi ng tulong ni Julia. Nakulong pala ito sa storage room. Lalo pang nagulo ang isip ni Diana. Pakiramdam niya ay may mga alaalang nawawala at bumabalik. Nagsimula siyang maghinalang nakita niya ang hinaharap. Kung totoo ang kanyang nakita, sa oras ng tanghalian ay muli na namang bubulihin si Julia. Sa pagkakataong iyon, lumitaw ang bagong cafeteria worker ng paaralan na si Gavin. Guwapo at misteryoso ang kanyang aura, kaya agad siyang hinangaan ng mga estudyante. Napansin niyang kakaiba si Diana dahil mag-isa itong nagsasalita habang kumakain. Patuloy lamang na pinagmamasdan ni Diana si Julia. Maya-maya ay dumating ang mga babaeng nambubuli at muli itong pinahiya. Nang tumayo si Julia upang umalis, sinadya siyang patirin ng mga ito. Inabangan ni Diana ang sandaling iyon dahil gusto niyang baguhin ang hinaharap. Agad niyang hinila si Julia upang mailigtas ito. Ngunit sa kabila ng kanyang ginawa, pareho pa rin silang natumba. Nadismaya siya dahil hindi niya nabago ang nakatakdang mangyari. Lumalabas siya upang magpahangin nang mapansin niya ang isang asul na siwang sa kalangitan. Kakaiba ito dahil siya lamang ang nakakakita rito. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya si Gavin. Nang mapansin siya nito, agad itong umalis. Upang mapatunayan ang kanyang hinala, sinundan niya ito sa kusina. Nagulat siya nang makita roon ang parehong misteryosong comic book na nakita niya sa library. Agad itong itinago ni Gavin upang hindi na niya makita. Dahil sa matinding pag-usisa, bumalik si Diana sa library upang magsiyasat. Napansin niyang may isa ring siwang sa ibabaw ng bookshelf.
Nang ipasok niya ang kanyang kamay, tila may isang hindi nakikitang puwersang humihila rito. Lalo siyang naniwalang may kaugnayan si Gavin sa lahat ng ito. Kaya palihim siyang bumalik sa kusina upang basahin ang comic book. Halos hindi siya makapaniwala nang makita niya ang sarili niyang karakter sa loob ng kwento. Eksaktong dumating si Gavin at nagulat na natuklasan agad ni Diana ang kanyang lihim. Ipinaliwanag niya na ang mundong kanilang ginagalawan ay isa lamang comic book. Ang lahat ng tao sa paligid nila ay mga karakter lamang sa kwento, kabilang na si Diana. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Diana. Agad siyang umalis sa kusina habang pilit siyang hinahabol ni Gavin upang ipaliwanag ang lahat. Bigla nitong inihagis ang cellphone ni Diana. Sa kanyang labis na pagtataka, nanatili itong nakalutang sa ere. Hindi makapaniwala si Diana sa kanyang nasaksihan. Upang makumpirma ang katotohanan, inagaw niya ang comic book mula kay Gavin habang nag-agawan sila. Dahil dito, napunit ang isang pahina ng libro. Pagbalik niya sa silid-aralan, sinabi niya sa lahat ang katotohanan tungkol sa kanilang mundo. Ngunit sa halip na paniwalaan siya, pinagtawanan lamang siya ng lahat. Nang gabing iyon, matapos umuwi ang lahat, may isang misteryosong lalaking estudyante sa library na tahimik na gumuguhit ng larawan ni Diana. Kinabukasan, masayang pumasok muli si Diana sa paaralan dahil inakala niyang siya na ang tunay na bida ng kwento. Habang nasa klase, nakita niyang muli na namang binubuli si Julia. Agad siyang lumapit upang ipagtanggol ito at inutusan ang mga nambubuli na humingi ng tawad. Pagkatapos nito, masaya siyang umalis habang pinapalakpakan at hinihiyawan ng kanyang mga kaklase. Naupo siya ng mag-isa at tahimik na pinagmasdan ng lahat, hinihintay kung sino ang magiging tunay na lalaking bida ng kanyang kwento. Pakiramdam ni Diana ay napapansin siya ng tatlong sikat na lalaki ng paaralan. Bigla silang lumapit sa kanyang harapan. Ngunit nang tumayo si Diana upang batiin sila, malamig lamang silang dumaan at hindi man lang siya pinansin. Biglang umatake muli ang sakit sa puso ni Diana. Nang magising siya, nasa ospital na siya. Ang nakaupo sa kanyang harapan ay ang kanyang fiancé na si Brian. Pagkaalis ni Brian, agad na tumakbo si Diana papunta sa kusina. Napatawa si Gavin, ang cafeteria worker, nang marinig niyang iniisip ni Diana na siya ang female lead ng kwento. Doon lamang tunay na napagtanto ni Diana na isa lamang siyang supporting character nang makita niyang dumating si Julia. Halatang halata ang liwanag ng bida sa paligid ni Julia, kaya halos masilaw si Diana. Sa simula pa lang, isa lamang pala siyang extra sa kwentong ito. Patuloy namang umuusad ng maganda ang love story ni na Julia at Joseph. Para silang Prinsip at Cinderella. Matapos ang aksidenteng harik ni Julia, lalo pang napapansin ni Joseph ang dalaga. Sinadya pa niyang gumawa ng paraan para mapalapit dito. Sawang-sawa na si Diana sa mga pamilyar na eksenang iyon. Hindi matanggap ni Diana na isa lamang siyang supporting character. Inalo siya ni Gavin at sinabing may maganda rin namang bagay sa pagiging supporting character, ngunit lalo lamang nitong kinainisan ni Diana ang may akda. Pinitik ni Gavin ang kanyang daliri at agad na napabalik si Diana sa silid-aralan. Nang makita niya ang liwanag ng bida kay Julia, nakaramdam siya ng inggit. Sinadya niyang umupo malapit kay Julia, ngunit kahit kaunting liwanag ay wala siyang nasalo. Biglang tinawag ng guro si Diana upang gawing modelo sa pagguhit, ngunit walang pumansin sa kanya. Lahat ay nagtipon upang pag-usapan ang drawing ni Joseph. Ang iginuhit niya sa papel ay si Julia. Para makuha ang atensyon ng lahat, sinadya ni Diana na magpakitang gilas, ngunit wala pa ring pumansin sa kanya. Sa isang sandali ng galit, aksidente niyang natumba ang isang porcelain statue. Lahat ay napalingon at tumitig sa kanya. Dahil doon, lalo siyang nainis at sinadya niyang basagin pa ang isa pang estatwa. Ngunit sa isang iglap, bumalik ang lahat sa simula. Hindi maintindihan ni Diana kung bakit bumalik sa dati ang estatwa. Pumunta siya kay Gavin at nakita niyang maraming bagay ang nakalutang sa paligid. Nakaupo naman si Gavin habang nagbabasa ng comic book. Inis na pinilit ni Diana si Gavin na ipaliwanag kung bakit lumulutang ang mga bagay. Sinabi ni Gavin na lahat ng iyon ay bahagi ng plano ng may akda. Para mas madaling maintindihan ni Diana, gumamit siya ng maliit na entablado upang ipaliwanag ang lahat. Sinabi ni Gavin na kapag bumukas ang ilaw ng entablado, ang mga karakter na tulad nila ay kikilos ayon sa script. Ngunit kapag nawala ang ilaw, maaari silang mag-isip ng malaya, tulad ng nangyayari kay Diana ngayon. Ang mga bagay na nakikita niyang lumulutang ay mga bagay na hindi pa iginuguhit ng may akda. Ngunit kahit may kamalayan ng isang karakter, hindi ibig sabihin nito ay malaya na siya. Kailangan pa rin nilang sundin ang script ng may akda kapag bumukas ang ilaw ng entablado. Mula nang malaman ni Diana na kinokontrol siya ng may akda, hindi na siya sumunod sa anumang patakaran. Sinubukan niyang sirain ang bawat eksena, ngunit sa huli, lagi pa rin siyang bumabalik sa simula. Inayos ng may akda ang eksenang magkikita sina Diana at Julia. Nagpasalamat si Julia kay Diana dahil palagi siya nitong tinutulungan. Tuwing masaya si Julia, lumilitaw ang mga rosas sa paligid niya. Pagkaalis ni Julia, dumating naman si Joseph. Gusto niyang utusan si Julia na gumawa ng mga gawain para sa kanya, ngunit naglabas ng pera si Julia at inilagay ito sa kanyang kamay. Gusto niyang mabayaran ang lahat ng utang niya bago sila magtapos. Lalo lamang naging interesado si Joseph sa kanya. Sa likuran, napatawa si Diana habang pinapanood ang love story ng dalawa. Siya lamang ang nakakaalam ng katotohanan tungkol sa mundong ito. Maya-maya, sabay-sabay na lumitaw ang tatlong sikat na lalaki. Nagsiksikan at nagtulakan ang mga estudyante, kaya nahulog si Diana sa pond. Galit na galit siya dahil palagi na lang siyang nadadamay. Sa sobrang inis, pumunta siya sa library at pinunit ang comic book. Hindi niya maintindihan kung bakit palaging sinasadya ng may akda na pahirapan siya. Masayang lumapit si Gavin upang aliwin siya.
Biglang sinabi ni Diana na may lumitaw na asul na bilog sa bookshelf noon, ngunit ngayon ay nawala na ito. Binalaan siya ni Gavin na sa susunod ay huwag na siyang lalapit sa mga mapanganib na bagay na yon. Samantala, nakatanggap ng mensahe si Brian mula sa kanyang ama. Galit na galit ito dahil hindi niya nilalapitan si Diana. Dahil dito, nagiging mahirap ang investment ng kanilang kumpanya. Pagsapit ng break time, hinanap ni Brian si Diana upang kausapin. Ayaw makinig ni Diana sa kanya, ngunit dahil eksena yon na nakaguhit sa comic book, kailangan niyang gampanan ang papel niya. Napaiyak siya nang malamig siyang tratuhin ni Brian. Biglang umatake muli ang kanyang sakit sa puso. Malamig na sinabi ni Brian na pumunta na lang siya sa klinik. Pagkatapos nito, umalis siya nang walang kahit kaunting awa. Natapos na rin ang entablado. Galit na minura ni Diana ang may akda. Sinabi niyang siya mismo ang magdedesisyon sa sarili niyang buhay. Napaisip siya kung wala ba siyang kamalayan, magiging masaya rin kaya siya tulad ng iba. Dumating muli ang isang bagong araw. Masayang inaayos ni Diana ang kanyang locker sa paaralan nang biglang lumitaw sa kanyang isip ang isang eksena sa hinaharap. Dahil sa pagliligtas niya kay Julia mula sa pagkahulog sa hagdan, malubha siyang masasaktan. Nag-alala si Diana at naghanap ng paraan upang makatakas sa nakatakdang pangyayaring iyon. Bigla niyang nakita si Julia sa library. Naroon din si Diego, ang isa pang miyembro ng A3. Sa sandaling nagkasalubong ang mga mata nila ni Julia, biglang kumabog ang puso ni Diego. Tahimik na naawa si Diana kay Diego. Sa huli, isa rin lamang siyang supporting character. Matapos basahin ang makakapal na libro, dinala ni Diana ang mga ito upang ibalik. Bigla siyang nakabunggo kay Harold. Malamig nitong pinulot ang mga libro at umalis. Nang gabing iyon, may dinner appointment ang pamilya ni Diana kasama ang pamilya ni Brian. Dahil sa pressure ng kanilang mga magulang, sinubukan ni Brian na kunin ang loob ni Diana. Pagkatapos kumain, hinanap niya si Diana upang kausapin ng pribado. Naiinis siya dahil kinokolekta raw ni Diana ang kanyang mga litrato. Biglang naalala ni Diana ang eksenang nakita niya sa hinaharap. Ang taong bubuhat sa kanya papunta sa klinik ay si Brian. Kaya dali-dali niyang pinalayas ang nakakainis na fiancé. Kinabukasan, pagdating ni Diana sa paaralan, nakita niya si Julia na masayang sumasayaw sa loob ng silid-aralan. Ang cute na kilos ng female lead ay nakaakit kay Diego. Natulala siya habang pinapanood si Julia na sumasayaw. Pilyang lumapit si Diana kay Diego at tinukso siya. Sinabi niya na ang kapalaran ni Diego ay maging supporting character lamang, kaya hindi na ito dapat umasa ng sobra. Pagkatapos nito, umalis si Diana dahil kailangan niyang maghanda para sa paparating na aksidente. Nagsuot siya ng full protective gear at naghintay sa hallway. Doon ay naglilinis ang ilang estudyante. Napahiya sila nang makita si Diana na kakaiba ang suot. Habang kumpiyansa siyang naghihintay sa pagsubok, biglang lumitaw ang entablado. Napansin ni Diana na nakatayo siya sa hagdan habang may kausap. Sa sandaling yon, dumating sina Joseph at Julia. Parehong-pareho ang eksena sa nakita niya noon. Biglang lumitaw si Harold, isang misteryosong estudyanteng wala sa script. Malamig lamang siyang dumaan sa tabi ni Diana. Nagulat si Diana at sinundan si Harold. Biglang itinulak si Julia ng isang kaklase at natumba siya. Sumunod ding nahulog si Diana. Mabuti na lamang at sinalo siya ni Harold, kaya hindi siya nasaktan ng malubha. Nang magising si Diana, nakita niyang nakahiga siya sa hospital bed. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi nabali ang kanyang paa. Nagbago na kaya ang eksena? Sinubukan ni Diana na alamin ang pagkakakilanlan ni Harold, ngunit walang nakakaalam kung sino siya. Sa sandaling yon, lumitaw ang mga pangunahing karakter. Naiirita si Diana kaya agad siyang umalis. Hindi sinasadyang nakita niya si Diego na nakatayo sa harap ng pinto ng hospital room. Bigla siyang nakaisip ng kakaibang paraan. Gusto niyang hawakan ang likod ni Diego upang malaman kung siya ba ang misteryosong estudyante. Ngunit hindi si Diego ang taong hinahanap niya. Dahil sa matinding kuryosidad, tumakbo si Diana papunta sa kusina ni Gavin. Ikinuwento niya rito na nagbago ang eksena, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Gavin. Upang patunayan na hindi siya nagsisinungaling, kinabukasan ay pumunta si Diana sa locker room ng mga lalaki. Naiinis si Brian dahil akala niya ay sunod ng sunod sa kanya si Diana. Sinubukan ni Diana na isandal ang kanyang likod sa bawat lalaki, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagbigay sa kanya ng parehong pakiramdam gaya ni Harold. Nadismaya si Diana at napahiga sa gitna ng school ground. Pagkatapos, nakaisip siya ng paraan upang mapalabas si Harold. Ilalagay niya sa panganib ang sarili. Sa gym class, nang si Diana na ang naging target ng dodgeball, lumitaw si Harold at iniligtas siya. Ngunit dahil sa matinding sikat ng araw, hindi niya makita ang mukha nito. Dinala si Diana sa klinik. Doon, hindi sinasadya niyang narinig ang usapan ng mga nambubuli. Ikinulong pala nila si Julia sa storage room. Ayon sa script, si Joseph ang darating upang iligtas ang female lead, kaya hindi na kailangang makialam ni Diana. Pagkaalis niya sa klinik, tumakbo si Diana papunta sa gym field. Bigla niyang naalala na minsan na niyang nakita si Harold sa library, kaya mabilis siyang tumakbo roon upang tingnan. Mula sa bintana ng second floor, nakita niya si Harold sa garden. Bumaba siya upang sundan ito, ngunit bigla itong nawala. Habang sinusubukan ni Diana na kunin ang payong na naipit sa puno, lumitaw si Harold at tinulungan siyang kunin iyon. Matapos ang matagal na paghahanap, sa wakas ay nakita rin ni Diana ang mukha ni Harold. Natulala siya sa napakagwapo nitong mukha. Akmang kakaway na sana siya, ngunit bigla siyang nagising sa ospital. Nagalit si Diana dahil pinilit na naman siya ng may akda na lumitaw sa ospital. Dumating din si Diego sa ospital upang maghatid ng gamit sa kanyang pamilya.
Nagulat siya nang makita si Diana na inis na tumatalon-talon sa hallway. Muling lumitaw ang entablado. Tinanong ni Diego kung kailangan ba niyang tawagan si Brian. Malungkot na sinabi ni Diana na hindi naman darating si Brian. Pagkatapos ng eksena, binanggit ni Diego ang ginawa ni Diana na pagsandal sa iba't ibang lalaki. Nagulat si Diana. Paano nagkaroon ng alaala ang isang karakter? Agad niyang hinila si Diego. Isinandal niya ito sa pader kaya natakot si Diego. Bigla siyang sinuntok ni Diana dahilan upang mapasigaw ito. Tinanong niya kung nitong mga nakaraang araw ba ay nararamdaman din nitong nagbabago ang oras. Nagulat si Diego dahil alam iyon ni Diana. Ipinaliwanag niya na ibig sabihin noon ay nagising na ang kamalayan nito. Sinabi niya na pareho silang mga karakter sa isang comic book. Hindi maintindihan ni Diego ang mga sinasabi niya. Biglang nagsimula muli ang entablado. Nagulat si Diego nang makita niyang may hawak siyang bag na naiwan. Bukod pa roon, gumaling na rin ang kanyang sugat. Natakot siya habang naalala ang mga sinabi ni Diana. Nagsimula ang panibagong araw. Sabik si Diana na makilala si Harold. Bigla itong lumitaw mula sa likuran at binuksan ang pinto para sa kanya. Nagulat si Diana nang malaman niyang kaklase niya pala ang lalaki. Ngunit walang nakasulat sa name tag nito. Dumating muli ang bagong eksena. Lumitaw si Brian at binalaan si Diana. Ayaw niyang palagi na lang itong napupunta sa ospital. Inutusan niya si Diana na maghanda ng maayos para sa family meeting sa gabi. Hindi pinansin ni Diana ang mga sinabi niya. Ang gusto lamang niyang malaman ay ang pagkakakilanlan ni Harold. Maingat niyang minatyagan ang bawat kilos ng lalaki sa paaralan. Ngunit dahil isa lamang itong extra, walang pumapansin sa kanya. Samantala, sa rooftop, hindi maintindihan ni Diego kung bakit siya nakatayo roon at tumutugtog ng violin. Biglang lumitaw si Julia na napakaganda ng mukha. Lumitaw ang mga bulaklak sa paligid niya. Nagulat si Diego dahil nakikita niya ang mga yon. Dali-dali siyang tumakbo upang hanapin si Diana dahilan upang magulat ito. Ikinuwento niya na nakakakita siya ng mga bagay na lumulutang. Napagtanto ni Gavin na nagising na rin ang kamalayan ni Diego. Bilang naunang nakaalam ng katotohanan, maingat na ipinaliwanag ni Diana kay Diego ang mundong ginagalawan nila. Nang akalain ni Diego na siya ang pangunahing karakter, ipinabasa ni Diana sa kanya ang comic book. Nanlumo si Diego nang malaman niyang isa lamang din siyang supporting character. Nagsimula muling magpalit ang entablado. Nagulat si Diana nang makita niyang nasa ospital na naman siya. Tila mas lumalala na ang kanyang sakit sa puso. Nag-aalalang kinausap ng ama ni Diana ang doktor ng pribado. Sinabi ng doktor na malubha na ang kalagayan ni Diana at kailangang ihanda ng pamilya ang kanilang sarili. Hindi sinasadyang narinig ni Diana ang usapan. Malungkot siyang umuwi sa kanilang bahay. Nang makita niya ang paghihirap ng kanyang ama, labis siyang naapektuhan. Pinilit niyang aliwin ang sarili at sinabing malalampasan niya rin ito. Kinabukasan, nakadapa si Diana sa mesa ng silid-aralan nang dumating ang kanyang mga kaibigan. Sinabi nilang malapit nang magkaroon ng camping trip ang paaralan. Biglang nakita ni Diana si Harold na nakaupo sa bench. Biglang lumitaw ang entablado. Lumapit si Joseph at pinanood si Julia. Pagkaalis ng male lead, lumitaw naman si Diego. Tinanggap na niya na isa siyang karakter sa kwento. Napansin ni Diego si Harold na hinahanap ni Diana. Biglang tumingala ang lalaki kaya kinabahan si Diana. Isang matinding sakit ng ulo ang umatake kay Diana at nahilo siya. Nakita niya ang mangyayari sa hinaharap. Magkakaroon sila ni Julia ng aksidente sa laboratory room. Ngunit ang kakaiba, lilitaw rin doon si Harold. Dali-daling hinanap ni Diana si Harold upang ihanda siya sa eksena. Nagulat ang lalaki nang hilahin siya ni Diana papunta sa laboratory. Sinubukan niyang ipaliwanag dito ang mga mangyayari sa hinaharap. Naniniwala si Diana na siya ang taong kayang baguhin ang kanyang kapalaran. Ngunit nanatiling tahimik ang lalaki kaya nainis siya. Biglang tumingin ang lalaki sa labas ng bintana at nakita ang isang kakaibang bulaklak. Sa wakas, nagsimula na ang entablado. Masayang lumapit si Diana upang tulungan si Julia sa pagdadala ng mga gamit. Binigyan niya ng senya si Harold upang maghanda sa paglitaw. Hindi sinasadyang nahulog ang cellphone ni Joseph. Inutusan niya si Julia na pulutin ito, ngunit pinigilan siya ni Julia. Ang matapang na ginawa ni Julia ang lalong nakakuha ng interes ni Joseph. Sa bawat hakbang palapit ni Joseph, napapaatras sina Diana at Julia. Sa sandaling iyon, lumitaw si Harold at sinalo si Diana. Nagulat si Diana dahil totoong nabago niya ang eksena. Nang gabing iyon, habang naglalakad si Diana, hindi sinasadya niyang nakita si Julia na nagtatrabaho sa isang tindahan. Ginugulo siya ng isang masamang customer. Nang akmang sasaktan siya nito, dumating si Diego at pinigilan ang lalaki. Pagkatapos, hinatid pa ni Diego si Julia pauwi. Sa sandaling iyon, lumitaw si Joseph. Galit niyang tinanong kung bakit naroon si Julia. Ngumiti si Diego at umatras, ibinigay ang eksena sa pangunahing karakter. Kinabukasan, tuwang-tuwa ang mga estudyante dahil magkakaroon ng school field trip. Maliban kay Diana dahil lumalala na ang kanyang sakit. Ayon sa script, mamamatay siya makalipas lamang ang ilang buwan dahil sa sakit sa puso. Tahimik niyang pinanood si Harold habang nagdidilig ito ng mga bulaklak. Nang tumakbo si Diana papunta sa kanya, hindi sinasadya siyang nadapa. Kahit may sugat siya, inuna niyang kunin ang bandage upang gamutin si Harold. Sinubukan niyang abutin ang gamot sa mataas na lagayan, ngunit nadulas siya. Mabuti na lamang at sinalo siya ni Harold. Bahagyang kumabog ang puso ni Diana nang lumapit ito sa kanya. Maingat na lumuhod ang lalaki at nilagyan ng gamot ang sugat niya. Mula noon, araw-araw na sinasadya ni Diana na lapitan si Harold.
Ngunit wala itong naalala. Sa bawat pagkakataon, kailangan niyang ipakilala muli ang kanyang pangalan. Samantala, paulit-ulit namang pinapagalitan si Brian ng kanyang ama. Galit na galit ito dahil hindi makuha ng anak ang loob ni Diana, kaya hindi namumuhunan ang kumpanya ng pamilya ni Diana sa kanilang kumpanya. Dala-dala ni Brian ang bigat ng kinabukasan ng kanilang pamilya. Muling lumitaw ang bagong eksena. Nasa train station na si Diana kasama ang kanyang mga kaibigan. Sabik silang naghihintay para sa school field trip, ngunit si Brian lang ang tila hindi excited. Ayon sa script, otomatikong tumakbo si Diana papunta kay Brian at hinawakan ang kamay nito. Gusto niyang bigyan ito ng regalo, ngunit hindi siya pinansin ni Brian at tinapakan pa ang regalo. Nasaktan si Diana dahil dito. Lalo niyang kinamumuhian ang kanyang role. Si Julia lamang ang nagpakita ng malasakit sa kanya. Nasaksihan ni Diego ang malupit na kapalaran ni Diana kaya napatawa siya. Naiinis na pinagalitan ni Diana ang may akda dahilan upang matakot si Diego. Nagplano si Diana na hanapin si Harold. Kasabay nito ay nagpapatuloy naman ang love triangle ng mga pangunahing karakter. Sa oras na yon, nakatayo si Harold sa bangin. Masayang tumakbo si Diana papunta sa kanya at ipinaliwanag ang lahat. Gusto niyang hilingin sa lalaki na iligtas siya mamaya. Dumating bigla si Brian. Ipinakita niya ang pagkainis dahil inakala niyang si Diana ang nagpatawag sa kanya roon. Ayon sa script, ibibigay ni Diana ang regalo kay Brian. Ngunit pagkakuha niya sa regalo, itinapon niya ito sa dagat at umalis. Nadismaya si Diana at bumaba sa dagat upang hanapin ito. Hindi niya mapigilan ang sarili. Ang tanging pag-asa niya ay si Harold. Ngunit kahit lumusong na si Diana sa malalim na bahagi ng tubig, nanatili lamang itong nakatayo at pinagmamasdan siya. Nalungkot si Diana dahil inakala niyang kaya na niyang baguhin ang kanyang kapalaran. Lalo siyang nainggit nang makita niyang masaya ang buhay ng mga pangunahing karakter. Sa sandaling iyon, lumitaw si Harold sa tabi niya. Nang paalis na si Diana, bigla nitong tinawag ang kanyang pangalan. Pagkatapos noon, labis na nasaktan si Diana dahil patuloy pa ring nakikipagharutan si Brian sa ibang babae. Namula ang kanyang mga mata habang galit na tinitigan si Brian. Naiinis si Brian kaya umalis siya. Sa sobrang galit, sinugod siya ni Diana at sinuntok. Nabasa ni Harold ang buong pangyayaring iyon mula sa hawak niyang lihim na comic book. Habang naglalakad si Harold sa kagubatan, bigla niyang natuklasan ang isang ipinagbabawal na lugar. Nang gabing iyon, nagdaos ng night party ang mga estudyante. Ang pinakakapanapanabik na bahagi ay ang courage test. Bubunot ang bawat isa ng kapareha at kailangan nilang magkahawak kamay na pumasok sa madilim na kagubatan at bumalik. Natuwa si Diana nang mabunot niya si Brian. Ngunit halatang ayaw ni Brian na makasama siya. Habang naglalakad sila sa kagubatan, biglang umatake ang sakit sa puso ni Diana. Sinabi ni Brian na yon ang dahilan kung bakit ayaw niya sa kanya. Pagkatapos, iniwan niya si Diana at umalis. Natapos ang entablado. Nabawi ni Diana ang kanyang kamalayan at masaya siyang naglakad-lakad sa madilim na kagubatan. Ngunit nang mapansin niyang naliligaw na siya, saka siya natakot. Bumalik si Brian sa komportableng kwarto. Gayunpaman, bahagya pa rin siyang nag-alala dahil iniwan niya si Diana. Sinubukan niyang tawagan ito, ngunit hindi sinagot ni Diana ang telepono. Sa mga sandaling iyon, nakaupo si Diana sa isang sulok ng kagubatan habang pilit na pinapakalma ang sarili. Biglang lumitaw si Harold dahilan upang mapaiyak siya sa tuwa. Nagmamadaling tumakbo si Diana at niyakap siya. Kalmado siyang ginabayan ng lalaki palabas ng madilim na kabubatan. Nagulat si Diana dahil iyon ang unang beses na narinig niya itong magsalita. Dahil sa sobrang pagod, umupo si Diana upang magpahinga sa ilalim ng puno. Ngumiti si Harold at hinubad ang kanyang damit dahilan upang mamula si Diana. Ngunit ang gusto lamang pala niya ay ang jacket nito. Naintindihan siya ng lalaki at isinuklob ang jacket sa kanya. Biglang lumitaw sa isip ni Diana ang eksena sa script. Dahil sa pag-aalala, si Brian dapat ang hahanap sa kanya. Ngunit ngayon, ang lumitaw ay si Harold. Dinala siya ng lalaki sa ipinagbabawal na lugar. Namangha si Diana nang makita ang napakagandang batis. Napapalibutan ito ng maraming bulaklak at alitaptap. Napakaromantiko ng tanawin kaya hindi niya maalis ang kanyang tingin. Tahimik namang pinagmamasdan ni Harold si Diana habang naglalaro ito sa tubig. Bigla siyang lumapit dahilan upang kumabog ang puso ni Diana. Ngunit gusto lamang pala niyang kunin ang bulaklak na sumabit sa buhok nito. Pareho silang natawa at humiga upang pagmasdan ang tanawin. Maraming ikinuwento si Diana tungkol sa kanyang buhay. Bigla niyang tinanong kung maaari ba niya itong tawaging Harold. Hindi pa ito nakasasagot nang biglang lumitaw ang bagong eksena. Sa isang iglap, kasama na ni Diana ang kanyang klase sa field trip. Nanghihinayang siya dahil hindi niya makasama si Harold. Dumating naman si Brian. Hindi tulad ng dati, tila nag-aalala na siya ngayon para kay Diana. Ngunit hindi ito gaanong pinansin ni Diana at umalis upang hanapin si Harold. Natuklasan niyang may talento si Harold sa pagguhit. Napakaganda ng mga drawing nito. Gusto ni Diana na ipakilala muli ang sarili sa kanya. Hindi pa niya napapansing nabawi na ni Harold ang kanyang kamalayan. Buong araw na sinusundan ni Diana si Harold. Nalulungkot siya dahil siya lamang ang nakakaalala kay Harold. Biglang tinangay ng hangin ang isang sombrero. Nang puntahan nila ito upang pulutin, hindi sinasadya nilang natuklasan ang isang kahong nakatago sa ilalim ng buhangin. Maingat na binuksan ito ni Harold. Sa loob ay may lumitaw na badge na may hugis ng bulaklak. Biglang kumirot ang sugat sa kamay ni Harold. Nang akmang hahawakan ni Diana ang badge, bigla siyang nailipat sa susunod na eksena. Malapit nang matapos ang field trip.
Sa halip na si Diana ang maghanap kay Harold, si Harold mismo ang lumitaw sa kanyang harapan. Mula sa bintana, pinagmamasdan ni Diana ang refleksyon ni Harold. Nagsimula muli ang isang bagong araw. Pinagtutukso ng lahat si Diana kay Brian, ngunit malamig lamang itong dumaan sa kanya nang walang sinasabi. Magkakaroon ang mga estudyante ng auction para sa mga larawang kuha noong bakasyon. Nag-agawan ang lahat sa pagbili ng pinakamagagandang litrato. Habang namimili ng larawan, kinuha ni Diana ang litrato nilang magkasama ni Harold. Naiinis si Brian dahil hindi siya pinansin ni Diana at ibang lalaki ang pinili nito. Hindi maintindihan ni Diana ang asal bata niyang ugali. Sa break time, hinanap ni Diego si Diana upang makipag-usap. Mukhang may nararamdaman na siya para kay Julia, kaya gusto niyang baguhin ang kanyang kapalaran. Hinikayat siya ni Diana na ipaglaban ang kanyang pag-ibig. Pagkatapos, pumunta si Diana sa kusina upang makipag-usap kay Gavin. Masaya niyang ikinuwento na muli niyang nakilala si Harold. Tuwing lumilitaw si Harold, nagbabago ang kwento. Nainis si Gavin dahil kusang nakikialam si Diana sa script. Binalaan niya ito na magbabago ang kapalaran sa mga susunod na pangyayari. Nang gabing iyon sa library, nakaupo si Harold habang iginuguhit ang larawan ni Diana. Sa loob ng kanyang bag ay naroon ang lihim na comic book. Kinabukasan, mas aktibong lumitaw si Harold sa mga eksena. Ayaw na niyang manatiling supporting character lamang. Napansin din ni Gavin ang malaking pagbabago. Maraming drawing ang lumipad papunta sa kanyang harapan. Nagtataka siyang sinundan ang mga iyon upang alamin kung ano ang nangyayari. Nagulat si Gavin nang makita ang napakaraming drawing ni Diana. Kasabay nito, lumapit si Harold kay Brian. Gusto niyang itanong kung nasaan ang keychain na ibinigay ni Diana. Naiinis si Brian dahil may biglang lumitaw na hindi niya kilalang lalaki. Pagkatapos, umalis si Harold kahit hinabol siya ni Brian. Sa silid-aralan, palaging pinagmamasdan ni Harold si Diana. Noon lamang napansin ni Diana na naaalala na ni Harold ang lahat. Masaya niya itong hinila palabas ng hallway. Gusto niyang makasiguro kung nagkataon lamang iyon o sinadya talaga ni Harold. Kahit habang nagbabasa sila sa library, palaging sinusubukan ni Harold na lumapit sa upuan ni Diana. Nang makita ni Brian na masaya silang naglalaro, nagselos siya. Galit siyang sumugod at hinawakan si Harold sa kwelyo. Nabigla ang lahat ng estudyante sa ginawa niya. Nagsimulang dumugo ang ulo ni Harold. Galit na binalaan ni Brian si Diana na huwag nang lalapit kay Harold. Bumilis nang bumilis ang tibok ng puso ni Diana. Sa isang iglap, nagising siya sa ospital. Sinabi ng doktor na kaunti na lamang ang natitirang oras niya. Napagtanto ni Diana na ito ang pagbabagong sinabi ni Gavin. Umiiyak siyang pumunta kay Gavin. Ayaw niyang maapektuhan si Harold dahil sa kanya. Mula noon, sinadya niyang iwasan si Harold. Nang gabing iyon, hindi dumating si Diana sa family dinner. Dahil dito, nagalit ang ama ni Brian. Inisip niyang hindi nagampanan ng kanyang anak ang tungkulin nito. Sawa na rin si Brian sa kanyang ama. Para sa kanya, si Diana ang ugat ng lahat ng gulo. Kaya kinaumagahan, hinanap ni Brian si Diana upang kausapin. Sinigawan niya si Diana dahil hindi ito pumunta sa dinner. Tinapakan pa niya at sinira ang relo nito. Dahil sa masamang ugali ni Brian, nagalit si Diana. Sa sandaling iyon, dumating si Harold. Sinuntok niya si Brian sa mukha at hinila si Diana palayo. Hindi pa nakakabawi si Diana sa pagkabigla ng idagdag ni Harold na pagkatapos ng eksena, wala nang maaalala si Brian. Doon lamang napagtanto ni Diana na mayroon nang ang kamalayan si Harold. Nagsimula ang lahat nang makita ni Harold ang lihim na comic book. Para bang nahatak siya nito. Habang naglalakad sa library, binuksan niya ito dahil sa kuryosidad. Biglang lumitaw sa harapan niya ang isang asul na bilog. Mula noon, tuwing naglalakad si Harold, nakikita niya ang asul na bilog na lumilitaw sa kalangitan. Isang beses, hindi sinasadya niyang nakita na may kakayahan ding makita yon ni Diana. Mula noon, palagi na niyang sinusundan si Diana. Ang unang beses na nagsalita siya ay nang tawagin niya si Diana upang bumalik sa kasalukuyan. Tahimik na sumunod si Diana kay Harold at natapos na rin ang malakas na ulan. Naghinala si Diana at tinanong kung mali ba ang narinig niya. Tapat namang sinabi ni Harold na nagkaroon na siya ng kamalayan. Matapos masuntok, bumalik si Brian sa silid-aralan. Nagsimula siyang magduda sa mga sinabi ni Harold. Sa daan, hindi sinasadya niyang nakasalubong si Diego. Dahil madaldal si Diego, nasabi niya kay Brian ang tungkol sa mga eksena. Lalo lamang itong ikinalito ni Brian. Pagkatapos, pumunta si Diego kay Gavin upang makipag-usap. Inireklamo niya ang pagiging supporting character niya. Habang binubuklat niya ang comic book, labis siyang nagulat nang makita ang kalagayan ng sakit ni Diana. Sinabi ni Gavin na kaunti na lamang ang natitirang oras ni Diana. Samantala, labis ang tuwa ni Diana dahil nagkaroon na ng kamalayan si Harold. Biglang lumitaw ang entablado. Dumating si Brian at binigyan siya ng isang kahon ng gatas. Ngunit sa pagkakataong ito, ginawa ng may akda na maging malamig si Diana. Sinabi niya na hindi na niya kailanman magugustuhan si Brian at dapat na nilang kanselahin ang engagement. Pagkatapos ng eksena, ipinaliwanag ni Diana ang mga sinabi niya. Tumakbo si Brian at hinawakan ang kamay niya dahilan upang matakot siya. Habang iniisip niya si Brian, tumunog ang alarm ng kanyang relo para sa oras ng pag-inom ng gamot. Biglang dumating si Diego na malungkot na may dalang gatas para sa kanya. Sa ekspresyon pa lamang nito, alam na ni Diana na nalaman ni Diego ang tungkol sa kanyang sakit. Hindi mapigilan ni Diego ang awa na nararamdaman niya para kay Diana. Ngunit nanatiling positibo si Diana at naniniwalang kaya niyang baguhin ang kanyang kapalaran. Samantala, lalo pang naging magagalitin si Brian. Walang pakialam niyang sinaktan ang kanyang mga kaibigan.
Nang lumapit si Harold upang pigilan siya, gusto rin niyang saktan si Harold. Ngunit malamig lamang na sinabi ni Harold na masasaktan siya, saka ito umalis. Nang gabing iyon, muling binasa ni Harold ang comic book. Naalala niya ang mga alaala tuwing lumilitaw si Diana. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa paaralan upang makita si Diana. Nahihiyang umupo si Diana sa tabi niya. Biglang dumating ang mga kaibigan ni Diana. Isa sa kanila ay agad na nagkagusto kay Harold sa unang tingin. Hindi na siya mukhang karaniwang ekstra. Dinala ni Diana si Harold upang bumili ng tinapay para sa kanya. Hindi makadaan si Harold sa dami ng tao, kaya sa huli ay si Diana ang kumilos. Habang kumakain sila, pinanood nila ang sweet na eksena ng pangunahing couple. Sa sandaling iyon, dumating si Diego at nagulat nang malaman niyang nagkaroon na rin ng kamalayan si Harold. Pagkatapos, silang tatlo ay pumunta sa kusina. Muling ipinaliwanag ni Diana ang tungkol sa mundong ito. Biglang sumakit ng matindi ang peklat sa kamay ni Harold. Sa sandaling iyon, dumating si Gavin at napansin niya ang peklat. Pinayuhan ni Gavin si Diana na tumigil na. Sobra na raw ang pagbabago sa script. Ngunit desidido pa rin si Diana na bawiin ang sariling buhay. Pag-uwi ni Diana, pumunta naman si Brian kay Harold upang manggulo. Ngunit sinagot lamang siya ni Harold ng isang babala bago umalis. Kasabay nito, nasa library si Gavin at masusing pinag-aralan ang libro. Biglang may kakaibang tunog na nakaagaw ng kanyang pansin. Nagulat siya nang makita ang asul na bilog na lumitaw roon. Habang pabalik si Harold sa library, nakita niya ang sarili niyang drawing. Biglang lumitaw sa harapan niya si Gavin. Tinanong ni Harold ang tunay na pagkakakilanlan nito, ngunit hindi sumagot si Gavin. Hinawakan ni Gavin ang braso ni Harold at sinabi niyang si Diana ang dahilan kung bakit umiiral si Harold. Kinabukasan, habang pabalik si Diana sa silid-aralan, hinarang siya ni Brian. Ngunit malamig lamang siyang umalis at hindi ito pinansin. Sa araw na yon, dumating sa paaralan ang pamilya ni Joseph. Isa sila sa pinakamataasang estado sa paaralan, kaya maraming estudyante ang nagtipon-tipon upang sumalubong at magsigawan. Nadama rin ni Harold ang agos ng mga tao. Tahimik niyang ginawa ang mga sinabi ni Diana. Samantala, sa rooftop, masayang nakikipag-usap si Diego kay Julia. Biglang dumating si Joseph at ginulo ang dalawa. Kahit pinigilan siya ni Diego, inis na hinila ni Joseph si Julia palayo. Dahil entablado yon, walang nagawa si Diego. Pagkaalis ng dalawa, biglang dumilim ang langit. Nagsimulang lumutang ang mga bagay sa paligid, dahilan upang matawa si Diego. Sa oras ding iyon, sa silid-aralan, pinag-uusapan ng lahat ang invitation sa birthday party ng number 1 male lead. Nagpadala ang paaralan ng imbitasyon sa lahat. Biglang nakita ni Diana ang isang eksena sa hinaharap. Sa party, ipahayag ni Joseph sa lahat na si Julia ang kanyang girlfriend. Nag-alala si Diana at ikinuwento ito kay Diego upang matulungan siyang ipaglaban ang kanyang pag-ibig. Humingi sila ng tulong kay Harold dahil siya lamang ang kayang magbago ng eksena. Ngunit ayaw makisali ni Harold. Natatakot siyang mapahamak si Diana kapag nakialam siya sa script. Naiinis namang pinanood ni Brian ang pagiging malapit ni Diana at Harold. Nang hilahin niya si Diana palayo, hinarang siya ni Harold. Direkta silang nagharap. Dahil sa panggugulo ni Brian, pumayag si Harold na sumali sa birthday party. Mula noon, nagsimula ang laban ng dalawa. Ang unang pagtatagpo nila ay sa gym class. Ngunit hindi makagalaw si Harold dahil nasa entablado siya. Nang matapos ang eksena, doon niya ipinakita ang tunay niyang kakayahan. Tinalo niya ng lubusan si Brian. Dahil dito, naging interesado si Brian at inimbitahan si Harold na sumali sa sports club. Napansin ni Gavin ang patuloy na pakikialam ni Harold sa script. Natakot siyang baka gumuho ang mundong ito tulad ng dati. Dumating ang araw ng birthday party ni Joseph. Maraming estudyante ang inimbitahan. Ngunit walang natanggap na invitation si Harold. Para makapasok sa party, nagkunwari siyang event staff. Sa oras na yon, naghahanda si Diego para sa kanyang performance. Sinabi ni Joseph na sa araw na yon niya ipagtatapat ang nararamdaman niya kay Julia. Kapag hindi kumilos si Diego, mahuhuli na siya. Sa wakas, dumating ang female lead. Bumaba si Julia mula sa kotse habang suot ang isang napakagandang damit. Ngunit hindi siya gusto ng ina ni Joseph. Hindi pinansin ni Joseph ang sinabi ng kanyang ina at hinila si Julia papasok. Naghahanda na rin si Harold na kumilos. Maingat niyang minamasdan ang bawat galaw ni Joseph. Napansin ni Brian ang kakaibang kilos ni Harold, kaya agad niya itong sinundan papasok. Kalmadong nagdala si Harold ng alak kay Joseph. Akmang ibubuhos na niya ito kay Joseph nang pigilan siya ni Brian. Ngunit hindi pinansin ni Harold ang anumang posibleng mangyari sa kanya. Direkta niyang ibinuhos ang alak kay Joseph upang bigyan ng pagkakataon si Diego na magtapat kay Julia. Mabilis na dinala ni Diego si Julia sa maliit na garden. Inipon niya ang lahat ng kanyang tapang at ipinagtapat ang pagmamahal niya kay Julia. Samantala, sa main stage ng party, isang malaking pagbabago ang nangyari. Sa harap ng lahat, hayagang sinabi ni Brian na tatanggapin niya ang nararamdaman ni Diana. Biglang kumirot ang peklat sa kamay ni Harold. Sinubukan niyang tumakbo palayo roon. Nang matapos ang entablado, nagmamadaling hinabol ni Diana si Harold, ngunit pinigilan siya ni Brian. Inis na sinabi ni Diana na wala siyang nararamdaman para kay Brian at lahat ng iyon ay script lamang ng may akda. Pagkasabi nito, binitiwan niya ang kamay ni Brian at tumakbo upang sundan si Harold. Naalala ni Harold ang mga babala ni Gavin. Natakot siya dahil nagbago ang eksena. Kung magpapatuloy ito, maaaring mawala si Diana. Kasabay nito, sa garden sa likod ng bahay, tinanggihan ni Julia ang pagtatapat ni Diego. Biglang lumitaw si Joseph mula sa likuran.
Galit siyang umalis at iniwan si Julia. Pagkatapos, bumalik si Joseph sa party. Naiinis ang kanyang ina dahil sinira niya ang handaan. Nagalit si Joseph dahil pakiramdam niya ay isa lamang siyang puppet sa kamay ng kanyang ina. Sobra na ang tiniis niya. Pagkatapos ng party, pinuntahan ni Harold si Gavin. Tuwing nagbabago ang kwento, sumusumpong ang sakit at pinahihirapan siya. Ngunit sa pagkakataong iyon, gusto niyang malaman ang katotohanan. Tuwing nakikita niya ang pulang bulaklak, pakiramdam niya ay pamilyar ito. Kakaiba rin dahil madalas na lumilitaw si Diana kasama ng bulaklak na iyon. Sinabi ni Gavin na supporting characters lamang sila sa kwento at hindi magdadalawang isip ang may akda na burahin sila. Sa huli, si Harold lamang ang mawawala. Mula nang malaman ni Harold ang kanyang magiging wakas, palagi na siyang malungkot. Lagi niyang iniiwasang makita si Diana. Umuupo lamang siya sa isang sulok at pinagmamasdan siya. Biglang lumitaw si Brian at umupo sa tabi niya. Gusto niyang ipakita na kanya si Diana. Sinabi ni Brian na pinaglalaruan lang niya si Diana. Dahil dito, nagalit si Harold. Akmang susuntukin niya ito, ngunit tumigil siya. Kahit magalit siya kay Brian, wala rin itong mareresolba. Sa sumunod na klase, nilapitan si Diana ng mga kaklase niyang gustong manggulo. Nang akmang sasaktan na nila siya, dumating si Harold. Dumating din si Brian at gusto niyang dalhin si Diana sa klinik, ngunit hinarang siya ni Harold at hinila si Diana palayo. Mas mabilis ang tibok ng puso ni Diana sa tuwing lumalapit si Harold. Sinabi niyang gusto niyang lumabas upang magpahangin. Hindi sinasadyang nakita ni Harold ang larawang hawak ni Diana. Larawan iyon nilang dalawa. Nang makita niyang masaya si Diana, gumaan din ang loob ni Harold. Nang gabing iyon, muling pinuntahan ni Harold si Gavin. Akala ni Gavin ay naunawaan na niya ang kanyang mga sinabi, ngunit biglang tumanggi si Harold na sundin ang payo nito. Gusto niyang tulungan si Diana na matupad ang kanyang hiling. Tahimik na napatingin si Gavin habang paalis si Harold. Kinabukasan, personal na bumisita sa paaralan ang ina ni Joseph. Gusto niyang alamin ang impormasyon tungkol kay Julia. Samantala, sinusubukan ni Julia na ipaliwanag kay Joseph ang hindi pagkakaunawaan. Malungkot na sinabi ni Joseph na huwag na siyang sundan ni Julia. Biglang bumagsak ang relasyon nilang dalawa. Sa loob ng silid ng A3, sinabi ni Joseph kay Diego na ligawan na nito si Julia dahil hindi na niya kailangan ang laruan na yon. Sa sobrang galit, sinuntok ni Diego si Joseph. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang sitwasyon. Lumitaw ang entablado at si Diego ang naging taong binugbog. Tahimik lamang na pinanood ni Brian ang pag-aaway ng dalawa. Pagkatapos, umalis siya sa silid upang hanapin si Diana. Mabilis namang tumakbo si Diana papunta sa klinik upang magtago. Dahan-dahang pumasok si Brian at sinuri ang kalagayan niya. Nagulat si Diana nang magbukas ng saloobin sa kanya si Brian. Samantala, tinanggal ni Joseph si Diego mula sa A3. Gusto niyang pumili ng bagong miyembro mula sa napakaraming estudyanteng gustong pumalit kay Diego. Ngunit ang tanging napansin ni Joseph ay ang estudyanteng nakaupo sa tabi ng bintana. Tinanong niya si Harold kung gusto nitong sumali sa grupo. Hindi pa nakasasagot si Harold nang dumating si Julia. Hinila niya si Joseph palabas upang makipag-usap. Ngunit ayaw nang makinig ni Joseph sa paliwanag niya. Nagalala si Diana nang malaman niyang tinanggal si Diego sa grupo. Ngunit kakaibang kalmado lamang si Diego. Ipinaliwanag ni Harold na nagbabago na ang takbo ng kwento. Ngayon, si Harold na ang iniimbitahang sumali sa grupo ng mga sikat na lalaki. Nagtataka ang lahat kung bakit si Harold ang napili. Unti-unti na siyang nakakalabas mula sa anino ng pagiging supporting character. Bawat galaw niya ay nagsisimula ng mapansin ng mga tao. Napansin ni Diana ang name tag ni Harold at ngayon ay mas malinaw na ito. Nang makita ni Harold na napakalapit ng upo ni Diana sa kanya, nahiya siya. Biglang lumitaw sa isip ni Diana ang panibagong eksena. Nakita niyang niyaya siya ni Brian na manood ng scene. Nabalisa siya dahil mabait ang pakikitungo ni Brian sa kanya. Pagkatapos ng klase, masayang tumakbo si Diana papunta kay Gavin. Sinabi niya na naalala na ng lahat ang pangalan ni Harold. Nagulat si Gavin at agad na sinuri ang comic book. Natakot siya dahil nangyari na ang kinatatakutan niya. Kinabukasan, hinarang ni Brian si Diana. Binigyan niya ito ng tiket sa sinehan. Dahil eksena yon, napilitan si Diana na gampanan ang papel niya. Nang matapos ang entablado, inis niyang tiningnan si Brian. Dahil ipinahayag ni Brian na girlfriend niya si Diana, natuwa ang kanyang ama. Tinulungan naman ng kaibigan ni Diana na maghanda siya para sa date nila sa gabing iyon. Dumating ang oras ng pagkikita, ngunit ayaw na palang pumunta roon ni Brian. Nadismaya si Diana dahil pinaasa lamang siya. Nang matapos ang entablado, saka lamang bumalik ang dati niyang kilos. Aalis na sana siya nang biglang dumating si Harold. Tuwang-tuwa si Diana dahil hinanap siya nito. Pagkatapos, sabay silang nanood ng scene. Nang matapos ang pelikula, saka lamang dumating si Brian. Galit siya nang makita si Diana na kasama ang ibang lalaki. Binalaan siya ni Harold na huwag taasan ang boses si Diana. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Diana at umalis sila. Kinabukasan, sa gym class, inis na pinanood ni Brian sina Diana at Harold habang masaya silang naglalaro. Bigla niyang sinipa ang tubig papunta sa mukha nila. Sinadya niyang guluhin si Harold, ngunit itinapon siya ni Harold sa tubig. Galit na galit si Brian dahil napahiya siya. Muling lumitaw ang bagong entablado. Nakaupo si Diana habang sumisigaw ng suporta para sa swimming competition. Bigla niyang napansin na nawala ang name tag ni Harold. Sa sandaling iyon, tumunog ang alarm. Nataranta ang mga tao at nagtakbuhan. Hindi sinasadyang natulak si Diana at nahulog sa pool.
Agad na tumalon si Harold upang iligtas siya. Sa huli, nagising si Diana sa ospital. Sa tabi niya ay si Brian na umiiyak. Naalala ni Brian ang huling pagkakataong nakita niya ang kanyang tunay na ina. Namatay ito mismo sa harapan niya. Nang lumabas si Brian upang kumuha ng tubig, tumakas si Diana. Pinilit niyang pumunta sa paaralan upang hanapin si Harold, ngunit tuluyan na itong naglaho. Wala ni isa sa klase ang nakakaalam kung sino si Harold. Dumating din si Brian sa paaralan. Nagulat siya nang makitang may ibang taong nakaupo na sa upuan ni Harold. Sa tabi nito ay may sketchbook. Naiinis na pinunit ni Brian ang mga drawing ni Harold at itinapon ang mga ito sa pool. Kasabay nito, hinahanap ni Diana ang lihim na comic book. Biglang dumating si Brian dala ang libro. Nagulat si Diana nang mapagtantong mayroon na ring kamalayan si Brian. Galit si Brian dahil iniwan siya ni Diana. Sinabi niya ngayon ay nawala na si Harold. Binalaan niya si Diana na mag-ingat dahil baka siya naman ang susunod na mawala. Inis na kinuha ni Diana ang libro at umalis. Sinubukan niyang hanapin ang presensya ni Harold sa comic book, ngunit wala siyang nakita. Nalaman din ni Diego ang nangyari. Pumunta silang dalawa kay Gavin upang hanapin ang sagot. Ipinaliwanag ni Gavin na pinili ni Harold ang mawala. Iyon ang dahilan kung bakit binalaan niya si Diana na huwag baguhin ang script. Masakit na napagtanto ni Diana na nawala si Harold dahil sa kanya. Umiiyak siyang tumakbo sa buong paaralan upang hanapin si Harold, ngunit hindi niya ito makita. Samantala, naghahanda si Brian ng regalo para sa family meeting nila ng pamilya ni Diana. Naiinis siyang pinapanood ang kanyang ama na kinokontrol siya. Kaya itinapon niya ang regalo. Labis pa ring nagdurusa si Diana matapos mawala si Harold. Kahit sa litrato nilang magkasama, hindi na makikita si Harold. Unti-unti niyang tinanggap ang kanyang kapalaran. Sinabi niya kay Gavin na susundin na niya ang plano ng may akda kapalit ng paraan upang mahanap si Harold. Malamig na sinabi ni Gavin na ang pagkawala ni Harold ang kabayarang dapat tanggapin. Naging mahirap ang buhay ni Diego matapos siyang tanggalin sa grupo. Nakialam si Joseph kaya wala nang kaibigang gustong lumapit sa kanya. Hindi sinasadyang nakita ni Diego si Julia habang naglalakad. Muling lumitaw ang entablado. Sinabi ni Diego kay Julia na kalimutan na ang mga sinabi niya. Nadagdagan na naman ang sugat sa marupok na puso ni Diego. Kasabay nito, pinuntahan ni Brian si Diana upang aliwin siya. Nang makita niyang malungkot ito, bahagya siyang nasaktan. Mula nang mawala si Harold, para nang nawalan ng kaluluwa si Diana. Naiiyak siya dahil walang ibang nakakaalala kay Harold. Sa mga pagkakataong iyon, lumilitaw si Brian at hinihila siya palabas. Nakiusat si Diana kay Brian na alalahanin ang pangalang Harold. Upang aliwin ang mahinang si Diana, pinuntahan ni Brian si Diego. Nagulat si Diego nang malaman niyang mayroon na ring kamalayan si Brian. Masyadong mabilis ang pagbabago ng kwento. Kahit si Gavin ay hindi na alam kung ano ang susunod na mangyayari. Araw-araw na nakaupo si Diana sa dating upuan ni Harold. Bigla niyang narinig ang tinig ni Harold na tumatawag sa kanya. Naiinis si Brian dahil palagi na lamang niyang iniisip ang lalaking iyon. Ngunit nang makita niya ang luha ni Diana, hindi niya magawang magalit. Tahimik na naglakad si Diana pauwi sa gabi. Gusto siyang samahan ni Brian, ngunit tumanggi siya. Sa sandaling iyon, tumunog ang alarm ng kanyang relo at kumirot ng matindi ang puso ni Diana. Agad siyang inalalayan ni Brian papasok sa sasakyan. Maingat pa siyang naghanda ng merienda para kay Diana, ngunit wala itong gana kumain. Unti-unting tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Kaunti na lamang ang natitirang oras ni Diana. Kinabukasan, maagang pumunta ang ina ni Joseph sa bahay ni Julia. Gusto niyang lumayo si Julia sa anak niya kapalit ng marangyang buhay. Ngunit tinanggihan ni Julia ang alok. Nasaktan si Julia dahil pinahiya siya ng ina ni Joseph. Galit niyang ibinalik ang regalong ibinigay ni Joseph. Mula ngayon, magkanya-kanya na sila ng landas. Sa araw ding iyon ginanap ang sports festival sa paaralan. Masayang lumahok ang lahat. Dahil sa liwanag ng pagiging female lead, nagawang manalo ni Julia ng sunod-sunod. Naging malungkot si Diana habang pinapanood ang lahat na masayang nag-enjoy sa festival. Biglang lumitaw ang entablado. Nakaupo si Diana at sumisigaw ng suporta para kay Brian. Sawing-sawa na siya sa pagiging puppet ng may akda. Tuwing natatapos ang eksena, gusto niyang lumayo, ngunit hindi siya pinapayagan ng may akda na tumakas. Sa isang iglap, kasali na si Diana sa team competition kasama si Brian. Hindi sinasadyang natanggal ang sapatos niya, ngunit hindi huminto si Brian. Sumumpong ang sakit sa puso ni Diana, kaya hindi na niya naipagpatuloy ang laban. Nainis si Brian dahil para sa kanya ay hadlang si Diana, kaya iniwan niya ito. Nanghihina at nanlulumo si Diana na naupo sa gitna ng school ground. Sa sandaling iyon, lumitaw si Harold. Malamig niyang ibinalik ang nahulog na sapatos ni Diana. Nagulat si Diana dahil tila kakaiba na siya. Pagkatapos, tumakbo si Harold upang hanapin si Brian. Nagulat si Brian nang biglang lumitaw si Harold sa harapan niya. Mas nakapagtataka pa, mabait ang pakikitungo ni Harold kay Brian. Tumakbo rin si Diana papunta kay Harold, ngunit malamig ang pakikitungo nito sa kanya. Nang umalis si Harold, dumating si Diego dala ang comic book. Nagulat siya nang makita niyang bumalik si Harold sa kwento, ngunit ngayon ay bilang matalik na kaibigan ni Brian na palaging nakasunod sa kanya. Ngayon, naging magkasundong pares sina Harold at Brian. Hindi rin maintindihan ni Brian kung bakit nagbago si Harold. Tahimik niyang minatyagan ang bawat kilos nito. Nang makita niyang palaging masama ang pakikitungo ni Harold kay Diana, bahagya siyang nasiyahan. Mabilis na naging sikat na manlalaro si Harold sa team. Nalito si Gavin dahil naging ibang tao si Harold.
Upang suriin kung maayos pa ang alaala ni Harold, kinausap niya ito. Natuklasan niyang nawala na ang peklat sa kamay ni Harold. Hindi alam ni Gavin kung ang pagkawala ng alaala ni Harold ay mabuti o masama. Si Diana lamang ang labis na nasasaktan. Nawala ang mga alaala sa pagitan nilang dalawa. Nang gabing iyon, pumunta si Brian at ang kanyang ama sa dinner kasama ang pamilya ni Diana. Naiinis si Brian dahil kailangan niyang magpanggap na kasintahan ni Diana. Sinabi niya kay Diana na sundin na lamang nila ang gusto ng may akda. Pagkatapos ng dinner, pumunta si Brian sa paaralan. Nagulat siya nang makita niyang naroon pa rin si Harold. Hawak pa nito ang lihim na comic book. Pauwi na sana si Harold nang makarinig siya ng kakaibang ingay. Dahil sa kuryosidad, umakyat siya sa library upang tingnan yon. Nakita niya ang asul na siwang na lumitaw roon. Nasa loob nito ang katotohanang palaging itinatago ng may akda. Nawala ang siwang at isang pulang bulaklak lamang ang naiwan. Kasabay nito, may larawan ni Diana na nakasabit sa pader. Tulalang naglakad si Harold sa hallway. Bigla niyang nakasalubong si Diana. Malungkot lamang siyang dumaan, ngunit tinawag siya ni Harold. Sinabi nitong kakauwi lang ni Brian. Nadismaya si Diana dahil nakalimutan na ni Harold ang lahat ng alaala nila. Dahil dito, nainis si Brian, lalo na nang malaman niyang gustong tulungan ni Diego si Harold na maibalik ang alaala nito. Para kay Brian, dapat sundin na lamang ng lahat ang kagustuhan ng may akda. Upang masagot ang kanyang mga tanong, pinuntahan ni Brian si Gavin. Nagulat si Gavin nang makita siya roon. Sunod-sunod ang mga tanong ni Brian, ngunit hindi sumagot si Gavin. Hindi niya talaga gusto si Brian. Galit na umalis si Brian sa lugar. Samantala, napapalibutan si Harold ng maraming estudyante. Isa na siyang hinahangaang lalaki sa paaralan. Habang pinagmamasdan ni Diana ang nagniningning na si Harold, bahagya siyang nalungkot. Nakiusap si Diana kay Harold na huwag siyang tratuhin ng ganoon. Nagselo si Brian sa ginawa niya, kaya mabilis niyang pinaalis si Harold. Kasabay nito, dumating sa paaralan ang ina ni Joseph upang kausapin si Julia. Ayaw niyang patuloy na makipagkita ang kanyang anak kay Julia. Biglang dumating ang isang kaibigan ni Joseph at magalang na binati ang kanyang ina. Malungkot na bumalik si Julia sa silid-aralan. Hindi pa man siya nakaupo ng maayos ay nagsimula ng manggulo ang babaeng iyon. Inutusan niya ang mga nambubuli na pukawin ang galit ni Julia. Pinagtawanan nila ang kalagayan ng pamilya nito. Sa sandaling iyon, dumating si Joseph upang ipagtanggol si Julia. Malakas niyang binalaan ang mga babae na huwag na muling gagalawin si Julia. Bago siya hilahin ni Joseph palabas, umiti muna ng mapanghamon si Julia sa babaeng nanggulo sa kanya. Dahil nag-aalala si Diego sa kalusugan ni Diana, nilapitan niya ito upang kumustahin. Biglang lumitaw ang entablado. Sa harap ng buong paaralan, ipinahayag ni Joseph na si Julia lamang ang mamahalin niya. Bahagyang nalungkot si Diego dahil hindi niya kayang baguhin ang kanyang kapalaran. Hindi sinasadyang napatingin si Diana kay Harold, ngunit wala itong anumang reaksyon. Malungkot na lumabas si Diana upang magpahangin. Masayang lumapit sa kanya si Brian. Natutuwa siya dahil nangyayari ang lahat ayon sa plano ng may akda. Gusto niyang tulungan si Diana na matupad ang kanyang hiling, ngunit tumanggi ito. Para kay Diana, si Harold lamang ang kayang magbago ng mga eksena. Malungkot na nakatayo si Harold sa ibaba habang pinagmamasdan sina Diana at Brian. Pagkatapos, nagtungo siya sa library at hindi sinasadyang nakabunggo si Gavin. Mabait na pinulot ni Harold ang nahulog na libro. Ngunit nang mabasa niya ang pamagat nito, nainis si Gavin dahil hinawakan niya yon. Hindi maintindihan ni Harold kung ano ang nagawa niyang mali. Nagpatuloy siya papunta sa library at nakita roon si Diana. Sa kanyang panaginip, nakita ni Harold ang sarili sa nakaraan. Palihim niyang pinagmamasdan ang isang dalagang mayamang kamukha ni Diana. Nang muntik nang matumba ang dalaga, mabilis siyang lumapit upang saluhin ito. Nagulat si Harold nang magising mula sa panaginip. Wala na roon si Diana. Malungkot siyang naglakad papunta sa bookshelf, ngunit biglang nakita niyang naroon din pala si Diana. Habang sinusubukan nitong kunin ang isang librong nasa mataas na bahagi ng estante, hindi sinasadyang natumba si Diana papunta kay Harold. Mabilis siyang sinalo ni Harold, ngunit agad ding tumakbo palayo si Diana. Buong hapon, hindi maalis ni Harold sa kanyang isip ang larawan ni Diana. Sa isang iglap, nakita naman ni Diana ang sarili sa ospital. Nasa tabi niya ang kanyang ama na malungkot siyang pinagmamasdan. Nag-alala si Diana dahil patuloy na lumalala ang kanyang sakit. Hindi niya alam kung gaano pa karaming oras ang natitira sa kanya. Maraming bagay ang pinag-usapan ng mag-ama. Dumating ang panibagong araw. Nagulat si Diana nang makita si Brian sa harap ng kanilang bahay. Sinabi nitong mula sa araw na yon, siya na ang maghahatid kay Diana sa paaralan. Hindi na gaanong kinamumuhian ni Diana si Brian. Nauunawaan niyang dati ay isa lamang din itong karakter na nilikha at kinokontrol ng may akda. Nang makita ni Harold na hawak ni Brian ang kamay ni Diana, labis siyang nainis. Dahil sa reaksyon ni Harold, nagsimulang maghinala si Brian. Buong klase, palaging pinagmamasdan ni Harold si Diana. Bigla niyang naalala muli ang kanyang nakaraang buhay. Habang naglalakad siya noon, nakita niya ang isang bagay na nagustuhan ng dalaga. Kaya binili niya yon upang ibigay rito bilang regalo. Biglang may tumawag kay Harold at naputol ang kanyang alaala. Inaya siya ni Brian na mag-practice ng basketball. Nang tumalikod si Brian, napansin ni Harold ang bulaklak na nakasabit sa bag nito. Iyon ang parehong bulaklak na nagustuhan ng dalaga sa kanyang panaginip. Tinanong ni Brian kung bakit interesado si Harold sa bulaklak. Ipinaliwanag ni Harold na nakita niya iyon sa kanyang panaginip. Dahil dito, naging maingat at mapaghinala si Brian. Naiinis siyang nagtungo sa kanilang pribadong silid.
Nagtaka si Diego kung bakit napakagaspang ng kilos ni Brian. Sa sandaling yon, dumating si Joseph. Aalis na sana si Diego nang biglang lumitaw ang entablado. Kumpiyansang sinabi ni Joseph na girlfriend na niya si Julia, kaya gusto niyang bumalik si Diego sa kanilang grupo. Nang gabing iyon, nagdala si Brian ng regalo para kay Diana. Biglang dumating si Harold na may hawak na isang baukwet ng mga bulaklak. Utos pala yon ni Brian. Gusto niyang si Harold ang magdala ng baukwet upang maibigay niya yon kay Diana. Nainis si Diana dahil ginagamit ni Brian si Harold na parang isang taw-tauhan. Pagkaalis ni Diana, lumitaw ang panibagong eksena. Namimili siya ng regalo para kay Brian at kasama niya si Harold. Masaya si Diana nang makapili siya ng regalong nagustuhan niya. Unti-unting natapos ang entablado. Nalungkot si Diana dahil hindi pa rin siya naalala ni Harold. Ayaw na niyang subukang baguhin ang mga eksena. Kinabukasan, maagang pumunta si Brian sa library. Hindi sinasadyang nakita niya ang isang kulay rosas na libro. Nang buksan niya ito, agad na inagaw iyon ni Gavin. Galit na tinanong ni Gavin kung hanggang saan ang nabasa niya. Nagtaka si Brian dahil ang karakter sa loob ng libro ay kamukhang-kamukha ni Diana. Samantala, pinagtutukso ng mga kaklase si Diana sa silid-aralan. Naiinis si Harold at gusto niya itong ipagtanggol, ngunit umalis na si Diana. Mabilis siyang hinabol ni Harold. Hindi maintindihan ni Harold kung sino talaga si Diana at kung bakit palagi itong lumilitaw sa kanyang isip. Ipinaliwanag ni Diana kay Harold ang katotohanan tungkol sa kanilang mundo. Alam niyang kapag natapos ang eksena, muli ring makakalimutan ni Harold ang lahat. Nainis si Harold dahil hindi niya makuha ang mga sagot na hinahanap niya. Habang naglalakad siya pauwi, nakita niya ang kakaibang bulaklak. Nang hawakan niya ito, bigla siyang nakarinig ng isang tunog. Kasabay nito, sabay na naghahapunan ang pamilya ni Diana at ang pamilya ni Brian. Wala sa kondisyon si Diana upang kumain. Nang matapos ang entablado, agad siyang umalis. Malungkot na nakatayo si Diana sa gitna ng kalsada habang umiiyak. Biglang may narinig siyang tinig. Hindi niya namalayang nakatayo na pala si Harold sa kanyang likuran. Nagulat si Diana nang malaman niyang naalala na ni Harold ang lahat. Humagulgol siya habang mahigpit na yumayakap sa mainit nitong bisig. Nang kumalma siya, ikinuwento ni Diana ang mga panahong nag-iisa siya habang wala si Harold. Madilim na rin ang paligid. Gusto siyang ihatid ni Harold pauwi, ngunit natatakot si Diana na baka kinabukasan ay makalimutan na naman siya nito. Naantig si Harold sa mga sinabi niya. Lumuhod siya sa harapan ni Diana at nangakong hindi na niya kailanman bibitawan ang kamay nito. Dumating ang panibagong araw. Labis ang tuwa ni Diego dahil nakabalik na si Harold. Upang ipagdiwang ang kanyang pagbabalik, bumili sila ng maraming pagkain. Buong araw na nakadikit si Diana kay Harold na parang anino. Nang makita ni Harold kung gaano siya kasaya, gumaan ang kanyang loob. Biglang lumitaw ang entablado. Hindi maintindihan ni Diana kung bakit napunta siya sa harap ng bakery kung saan nagtatrabaho si Julia. Sinabi ng may-ari na may isang customer na bumili ng lahat ng tinapay. Sa sandaling iyon, lumitaw si Joseph. Siya pala ang nagrenta sa buong tindahan upang magdaos ng welcome party para sa pagbabalik ni Diego. Nang matapos ang entablado, hindi na kinaya ni Diana ang sobrang romantiko at nakakahiyang atmosfera sa lugar kaya nauna na siyang umalis. Sinundan din ni Brian si Diana. Pinulot niya ang cellphone nitong nahulog. Nang makita niya ang litrato nilang dalawa, labis siyang natuwa. Ngunit ipinaliwanag ni Diana na bahagi lamang iyon ng eksenang isinulat ng may akda. Kinabukasan, maagang pumunta si Brian sa library upang hanapin ang kulay rosas na librong nabasa niya noon. Ngunit hindi niya alam na sinunog na iyon ni Gavin. Habang naghahanap, nakarinig siya ng kakaibang tunog. Dahil sa kuryosidad, pinuntahan niya yon at nakita si Harold. Nakatayo ito at nakatingin sa pader kung saan dating lumitaw ang asul na bilog. Naalala ni Harold ang pagkakataong ipinasok niya ang kanyang kamay sa bilog dahil sa kuryosidad. Ang bilog na iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng peklat sa kamay. Sinabi ni Brian kay Harold na manatili na lamang siyang isang supporting character. Ngunit tumanggi si Harold dahil mayroon siyang taong kailangang protektahan. Kasabay nito, nasa harap ng silid-aralan si Diana at pinagmamasdan si Harold. Iniisip niyang hahalikan siya nito, ngunit nang magmulat siya ng mga mata, ibang lalaki ang nasa harapan niya. Galit na galit si Diana dahil may gumambala sa kanyang magandang panaginip. Music class ang sumunod nilang klase. Nainip si Diana habang nakikinig sa guro, kaya niyaya niya si Harold na tumakas mula sa klase. Napasigaw sa gulat ang lahat nang makita silang magkahawak kamay na tumatakbo palabas. Masayang inalala ni Diana ang reaksyon ng kanilang mga kaklase. Matagal na rin mula nang huli siyang nakaramdam ng ganoong kalayaan. Hindi niya namalayang nabanggit niya ang pangalan ni Harold. Ayaw na niyang baguhin ang anumang eksena dahil natatakot siyang baka mawala muli si Harold. Upang maalis ang kanyang takot, dinala siya ni Harold sa pamamasyal sa lungsod. Hindi sinasadyang napunta sila sa isang souvenir shop. Ibinebenta roon ang lahat ng bagay na lumitaw sa kwento. Nagulat si Diana nang makita niya ang kahong natagpuan nila noong school trip. Ngunit hindi na niya yon pinag-isipan at nagpatuloy lamang sa pamamasyal. Gusto niyang sulitin ang bawat sandaling kasama niya si Harold. Habang naglalakad sila pabalik sa paaralan, biglang pinahinto ni Diana si Harold. Nakahinga siya nang maluwag nang makita niyang naroon pa rin ang peklat sa kamay nito. Ikinuwento ni Harold na hinigop siya ng misteryosong bilog at iniwan nito ang peklat sa kanyang kamay. Bigla niyang naalala ang isang alaala mula sa dati niyang buhay. Magkasama silang naglalaro sa tubig ng isang dalagang kamukha ni Diana. Nagising lamang siya mula sa alaala nang wisikan siya ni Diana ng tubig.
Hindi sinasadya, kapareho ng mga salitang sinabi ni Diana ang mga narinig niya sa kanyang nakaraang buhay. Habang tinitingnan ni Diana ang mga litrato nilang magkasama ni Harold, sumakit ang kanyang dibdib. Natakot siya nang maalala kung gaano na lamang kaikli ang natitirang oras niya. Samantala, pinuntahan ni Brian si Harold upang manggulo. Hindi pa niya alam na bumalik na ang kamalayan ni Harold. Diretsahang binalaan ni Harold si Brian. Tinanong niya kung natatakot ba itong bumalik siya. Galit na pumunta si Brian sa cafeteria at umupo sa tabi ni Diana. Dumating din si Harold at agad na umupo sa kabilang tabi nito. Lalong nagalit si Brian. Hinamon niya si Harold kung kaya nitong baguhin ang susunod na eksena. Pagkasabi nito, tumalikod siya at umalis. Ang susunod na eksena ay ang pagtatapat ni Joseph kay Julia. Pinalamusyan ni Joseph ang isang napakagandang silid upang ipahayag ang nararamdaman niya. Ngunit nalaman ito ng mga babaeng nambubuli. Galit nilang sinira ang buong silid. Nang bumalik si Joseph, puro sirang gamit na lamang ang nadatnan niya. Galit niyang inutos na ibalik sa dati ang lahat. Matapos sirain ang silid, nagtungo ang mga nambubuli sa laboratory upang takutin si Julia. Umiyak si Julia dahil sa pang-aapi nila at ikinulong siya sa loob. Ngunit pagkaalis ng mga ito, ipinakita ni Julia ang tunay niyang ugali. Galit niyang ibinato ang kanyang sapato sa pinto. Narinig ni Diego ang kanyang sigaw. Nag-alala siyang baka mapahamak si Julia. Kahit nahanap niya ito, hindi siya makialam dahil kasalukuyang nagaganap ang entablado. Inalo niya si Julia at sinabing darating din si Joseph upang iligtas siya. Lumitaw nga ang eksena gaya ng sinabi ni Diego. Dumating si Joseph at iniligtas si Julia. Samantala, magkasama sina Brian at Diana. Naiinis si Brian habang nagsasalita si Diana tungkol sa kanilang kasal. Biglang tumunog ang alarm ng relo ni Diana. Nang magising siya, nakahiga na siya sa hospital bed at naroon sa paligid ang pamilya ni Brian. Nagalit si Brian dahil ginagamit lamang ng kanyang pamilya si Diana bilang kasangkapan. Ang nakababatang kapatid lamang niya ang tunay na nagmamalasakit sa kanya. Kinabukasan, bumalik sa paaralan si Diana. Sinabi ni Brian na malapit nang idaos ang kanilang kasal. Ngunit nangyari lamang iyon dahil bahagi ito ng eksena. Nang matapos ang entablado, masayang tumakbo si Diana papunta kay Harold. Nabalisa si Gavin dahil bumalik si Harold. Naisip niyang baka unti-unti na nitong naalala ang dati niyang buhay. Ngunit mas lalo siyang natakot kay Brian. Galit na pinuntahan ni Brian si Gavin upang kunin ang kulay rosas na libro. Nagbanta siyang hahanapin niya yon upang manatili sa kanyang kontrol ang lahat. Pinuntahan ni Gavin si Harold upang magtanong. Nagkatotoo ang kanyang kinatatakutan. Unti-unti nang naaalala ni Harold ang ilan sa mga pangyayari mula sa nakaraan. Nagsimulang kumurap ang mga ilaw sa library at muling lumitaw ang asul na siwang. Sa dati nilang buhay, si Brian ay isang prinsipe, samantalang si Harold ang kanyang pinagkakatiwalaang bantay. Galit na sinira ng prinsipe ang lahat ng bagay sa paligid nang sabihin ni Harold na gusto niyang umalis. Nangyari iyon dahil pareho nilang minahal ang dalagang kamukha ni Diana. Sa kasalukuyan, direktang nagharap sina Harold at Brian sa isang tennis match. Walang gustong magpatalo sa kanilang dalawa. Mabilis na naging parang larangan ng digmaan ang tennis court. Dahil sa pang-aasar ni Harold, nagalit ng husto si Brian. Pumunta siya sa rooftop at sinipa ang basurahan. Bigla niyang nakita ang ilang pahina ng librong hindi tuluyang nasunog. Kinuha niya ang mga ito upang pag-aralan. Napansin niyang eksaktong kapareho ng mga nakasulat na dialoge ang mga sinabi nila noong gabing nagkita ang kanilang dalawang pamilya. Pagkatapos, pumunta si Brian sa library upang hanapin ang libro. Naroon din si Diego at hawak nito ang kulay rosas na comic book. Naiinis na bumalik si Brian sa silid-aralan. Nang makita niyang masayang pinagmamasdan ni Diana si Harold, nakaramdam siya ng selos. Naalala niya ang sinabi ni Diego na para lamang sa mga pangunahing karakter ang kwentong iyon. Tiningnan niya ang larawan nilang tatlo mula sa nakaraang buhay. Pagkatapos ng klase, dinala ni Brian ang bahagyang nasunog na larawan kay Gavin. Nagulat si Gavin nang makita niyang hawak iyon ni Brian. Sinabi nitong gusto niyang malaman ang katotohanan. Samantala, abala si Harold sa pag-aaral. Gusto siyang tulungan ni Diana kaya tinuruan niya ito ng English. Masayang-masaya si Diana habang pinagmamasdan si Harold. Palagi niyang naalala ang mukha nito. Sa gitna ng maraming tao, si Harold ang pinaka-namumukod-tangi. Palagi rin itong lumilitaw tuwing kailangan niya ng tulong. Hindi napansin ni Diana na nasa likuran na pala niya si Harold. Dahil sa hiya, mabilis siyang tumakbo palabas ng library. Ngunit hindi siya makalayo kay Harold dahil palagi nitong alam kung nasaan siya. Hindi na kinaya ng puso ni Diana ang kilig kaya patuloy siyang tumakas. Tahimik namang sumunod si Harold. Hindi maintindihan ni Harold kung bakit nahihiya si Diana tuwing nakikita siya. Samantala, sawa ng pinagmamasdan sila ni Gavin. Hindi niya maintindihan kung bakit magkapareho ang takbo ng dalawang kwento. Biglang lumitaw ang panibagong entablado. Nasa harapan ni Diana si Harold at katabi nito si Brian. Malungkot na hawak ni Brian ang regalong ibinigay ni Diana. Ngunit ayon sa script, sinabi niyang sawa na siya sa pangungulit nito. Nagsimulang mag-usap-usap ang mga tao sa paligid. Sinabi nilang kawawa si Diana. Dahil dito, nagalit si Brian at umalis. Nang matapos ang entablado, bumalik si Brian upang humingi ng tawad kay Diana. Ngunit nanatiling malungkot si Diana dahil sa masamang pakikitungo nito sa kanya. Hindi na nakatiis si Harold. Binalaan niya si Brian na huwag nang saktan si Diana. Galit na hinawakan ni Brian si Harold sa kwelyo, ngunit agad silang pinigilan ang kanilang mga kaklase. Noon niya napagtantong nagbago na si Harold. Marami ng taong nakapaligid at sumusuporta rito.
Nang gabing iyon, muli na namang napanaginipan ni Harold ang kanyang nakaraang buhay. Noon, nakatayo lamang siya sa isang tabi habang pinagmamasdan ang relasyon ng dalagang kamukha ni Diana at ng prinsipe. Nagulat siyang nagising mula sa panaginip. Pumunta siya sa pader kung saan lumilitaw ang asul na siwang. Gusto niyang malaman ang tunay niyang pagkakakilanlan. Kinabukasan, pagdating ni Diana sa paaralan, hinarang siya ni Brian. Gusto nitong humingi ng tawad sa nangyari noong nakaraang araw. Masayang tinanggap ni Diana ang paghingi nito ng tawad. Gayunpaman, hindi pa rin binitawan ni Brian ang dati niyang plano. Tinanong niya si Diego kung paano nila nababago ang mga eksena. Tapat na sinabi ni Diego na dahil yon kay Harold. Si Harold lamang ang kayang magbago ng mga eksena. Dala ang kanyang pagdududa, pinuntahan ni Brian si Gavin. Tinanong niya kung maapektuhan ba ang kwento kung siya mismo ang magbabago ng eksena. Kumpiyansang sinabi ni Gavin na hindi niya yon kailanman magagawa. Sa isang iglap, nakita ni Brian ang sarili sa hospital room. Nasa kanyang harapan si Diana na nagpapahinga. Dumating si Harold at iniabot kay Brian ang gamot. Nang matapos ang entablado, mabilis na bumalik si Harold sa klinik, ngunit hinarang siya ni Brian. Ipinahayag ni Brian na hindi niya ibibigay si Diana sa kahit kanino. Sa araw na yon, inilabas ang class rankings. Nagulat ang lahat nang malamang si Harold ang nakakuha ng unang pwesto. Naiinis si Brian dahil pumangalawa lamang siya. Malapit nang magsimula ang panibagong eksena. Tumunog ang relo ni Diana. Kalmadong hinawakan ni Harold ang kanyang kamay at inalalayan siyang bumaba. Ipinaliwanag niyang sa eksenang iyon, mahihimatay si Diana at darating si Brian upang iligtas siya. Upang baguhin ang eksena, kinuha ni Harold ang relo ni Diana at isinuot iyon sa ibang kaklase. Napagtanto niyang ang relo ang dahilan kung bakit nawawalan ng malay si Diana. Nagsimula ang entablado. Nang pumasok si Brian, lumapit siya sa gitna ng mga tao, ngunit hindi niya makita si Diana. Nang matapos ang eksena, saka lamang niya napagtantong nalinlang siya. Natigilan si Brian habang pinagmamasdan si Harold na buhat si Diana at mabilis na tumatakbo palayo. Malungkot siyang bumalik sa kanilang silid. Samantala, naghanda si Joseph ng isang lihim na party sa silid-aralan. Ngunit biglang dumating ang kanyang ina upang pigilan siya. Ayaw nitong magtapat ng pag-ibig ang anak kay Julia na isa lamang mahirap na babae. Inihagis niya ang isang tiket at inutusan si Joseph na umalis. Walang kaalam-alam si Julia sa nangyari. Masaya siyang pumunta sa silid-aralan upang hintayin si Joseph, ngunit nakaalis na ito. Nang gabing iyon, napadaan si Diego sa bakery kung saan nagtatrabaho si Julia. Nagtaka siya nang hindi niya ito makita. Dahil naghinalang may nangyaring masama, agad siyang tumakbo papunta sa paaralan. Naghihintay pa rin si Julia sa pagdating ni Joseph. Nakiusap si Diego na umuwi na siya, ngunit tumanggi si Julia. Malungkot niyang sinabi na alam niyang hindi na darating si Joseph. Agad siyang niyakap ni Diego upang aliwin. Kinabukasan, pinuntahan ng ina ni Joseph si Julia. Galit na galit niya itong sinampal at kinuwestiyon kung bakit patuloy nitong ginugulo ang kanyang anak. Nang matapos ang entablado, nagalit si Julia at binalaan ang babae na huwag na siyang muling sasaktan. Pagkatapos, pinuntahan niya si Joseph at sinabing kalimutan na lamang siya nito. Kasabay nito, nakita ni Diana ang sarili sa ospital. Sobrang bigat ng atmosfera sa paligid kaya labis siyang nag-alala. Nakiusap siya sa kanyang ama na sabihin ang katotohanan, ngunit nanatili itong tahimik. Madalas nang sumasakit ang puso ni Diana. Natakot siya dahil malapit na siyang operahan. Ang pinakakinatatakutan niya ay baka hindi na niya muling makita si Harold. Upang makabuo ng maraming alaala, buong araw siyang namasyal kasama si Harold. Ngunit sa isang iglap, muli niyang nakita ang sarili sa ospital. Araw din iyon ang napagkasunduan nilang pagkikita ni Harold. Maaga pa lamang ay naghihintay na si Harold sa ilalim ng puno. Matagal siyang naghintay, ngunit hindi dumating si Diana. Hindi niya alam na nagpapagamot ito sa ospital at patuloy na nanghihina. Dumating si Diego upang sabihin kay Harold ang nangyari. Sinubukan ni Harold na tumakbo papunta sa ospital, ngunit paulit-ulit siyang ibinabalik sa dati niyang kinaroroonan. Malungkot niyang pinagmamasdan ang drawing ni Diana. Samantala, nag-aalala si Diana dahil sunod-sunod na nagbabago ang mga eksena. Gusto niyang pumunta sa paaralan upang hanapin si Harold. Hinanap niya ito sa buong paaralan, ngunit hindi niya makita. Natakot siyang baka naglaho na naman si Harold. Sa sandaling iyon, lumitaw si Harold mula sa likuran ng punong pinagkasunduan nilang tagpuan. Mabilis na tumakbo si Diana at mahigpit siyang yakap. Nagkatitigan ang dalawang nagmamahalan. Biglang ibinigay ni Diana kay Harold ang kanyang unang halik. Tinugon naman siya ni Harold ng isang mainit at marubdob na halik. Pareho nilang hiniling na sana ay hindi na matapos ang sandaling iyon. Sa malayo, tahimik silang pinagmamasdan ni Gavin. Samantala, naiinis si Brian dahil hindi niya makontak si Diana. Nalungkot siya nang mapagtantong may ibang taong nagmamay-ari sa puso nito. Magkaibigan na sina Brian at Diana mula pagkabata. Sa tuwing nagkakasakit at na-ospital si Diana, araw-araw siyang binibisita at inaalagaan ni Brian. Kinabukasan, bumalik si Diana sa paaralan. Tuwang-tuwa ang kanyang mga kaibigan nang makita siyang malusog. Ngunit ang pinakamasayang bagay para kay Diana ay ang muling pagkikita nila ni Harold. Nagselos si Brian nang makita silang magkahawak kamay na pumapasok sa silid-aralan. Maya-maya, dumating din si Diego. Tuwang-tuwa siya nang makitang nakabalik si Diana. Ngunit mas nagulat siya sa pagiging malapit nina Diana at Harold. Dahil sa sobrang hiya, tumakbo palayo si Diana. Pumunta siya sa klinik upang lagyan ng benda ang kanyang sugat. Biglang narinig niya ang isang pamilyar na tinig. Hindi niya inaasahang naroon din si Brian.
Naniniwala na itong kayang baguhin ni Harold ang mga eksena. Kumpiyansang sinabi ni Diana na hanggat nasa tabi niya si Harold, magagawa niya ang anumang gusto niya. Galit na pinuntahan ni Brian si Gavin. Sinabi niyang matutuklasan niya ang katotohanang itinatago nito. Pagod na bumalik si Gavin sa kanyang silid. Biglang lumitaw sa kanyang isip ang mga alaala mula sa nakaraang buhay. Sa nakaraan, isang prinsipe si Brian at si Harold ang kanyang bantay. Ngunit dahil sa mainitin niyang ulo, madaling manipulahin si Brian. Gusto siyang gamitin ng mga opisyal upang pabagsakin ang hari. Sinabi nilang ang tunay na kaaway ni Brian ay si Gavin na siyang may hawak ng kapangyarihan sa palasyo. Dahil dito, patuloy na kinakalaban ni Brian si Gavin at hindi niya itinatago ang balak niyang agawin ang trono. Kahit naging hari si Gavin, patuloy pa rin siyang kinokontrol ng reyna. Sa tuwing naaalala niya ang kanyang nakaraan, nanginginig siya sa takot. Samantala, patuloy na lumalala ang relasyon ni na Joseph at Julia. Nahihirapan si Joseph na pumili sa pagitan ng kanyang kinabukasan at ng pag-ibig. Habang nasa silid-aralan, paulit-ulit niyang tinitingnan ang tiket na ibinigay ng kanyang ina. Bigla niyang pinaalis ang lahat upang makausap ng pribado si Julia. Ngunit ayaw nang makipag-usap ni Julia. Nagpasya na siyang tapusin ang kanilang relasyon. Pagkatapos, umalis siya sa silid at iniwan si Joseph. Nasaksihan ni Diego ang lahat mula sa labas. Nilapitan niya si Julia at inalo ito sa pamamagitan ng isang awitin. Matapos siyang tanggihan, nagpasya si Joseph na mag-aral sa ibang bansa. Kasabay nito, magkasamang nag-uusap sina Harold at Diana sa library. Abala si Harold sa paghanga sa kagandahan ni Diana habang tinatamaan ito ng liwanag ng araw. Biglang bumalik ang isang alaala sa kanyang isip. Naalala niya si Diana sa nakaraang buhay na masayang kasama si Brian. Habang pauwi, hindi sinasadyang nakasalubong ni Harold ang isang kakaibang babae. Mukha itong bagong lipat na estudyante. Buong araw na parang lutang ang isip ni Harold. Nang dumating si Diana, saka lamang siya nakahinga ng maluwag. Sa tuwing nakikita ni Diana si Harold, kakaibang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Napangiti si Harold nang makita siyang nagtatampo. Patuloy na gumanda ang relasyon nila. Habang nag-aayos sila ng mga gamit, biglang dumating si Brian. Sinadya niyang galitin si Harold. Naiinis na pinanood ni Harold ang pagtalikod at pag-alis nito. Sa nakaraang buhay, si Harold ang pinakamatapat na tauhan ni Brian. Walang awa niyang pinapatay ang mga tao ayon sa utos nito. Upang magtagumpay ang kanilang planong paghihimagsik, inutusan ni Brian si Harold na bantayan ang anak na babae ng isang opisyal ng palasyo. Ang dalagang iyon ay walang iba kundi si Diana. Habang patuloy siyang nagmamatsyag, unti-unting nahulog si Harold sa kagandahan nito. Sa isang pagkakataon, iniligtas niya ang buhay ni Diana. Mula noon, naging maingat si Diana kay Harold. Sinadya niyang akitin ito papunta sa isang makitid na eskinita. Nang mawala ang pag-iingat ni Harold, palihim siyang lumapit mula sa likuran upang itanong ang pagkakakilanlan nito. Ipinaliwanag ni Harold na pinoprotektahan niya si Diana. Ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, mabilis siyang tumakas. Mula noon, palihim na niyang binabantayan si Diana. Tinulungan pa niya si Brian na makilala at mapalapit dito. Dahil bata pa at inosente, nahulog ang loob ni Diana kay Brian. Biglang nakarinig si Harold ng kakaibang tunog. Mabilis niyang binunot ang kanyang espada, ngunit agad siyang inilipat sa ibang eksena. Lumitaw din si Brian at sinubukang lumapit kay Diana, ngunit humarang si Harold. Dahil dito, nagalit si Brian. Sa isang iglap, nailipat na naman si Harold sa panibagong eksena. Hawak ni Diana ang isang maliit na telang supot at patuloy niyang hinahanap ang misteryosong lalaki. Naglakad si Harold kasunod ni Brian at dumaan sa tabi ni Diana. Nang mapansin ni Diana ang pamilyar na anyo nito, agad niya silang sinundan. Bahagi pala ng plano ni Brian ang lahat ng iyon. Nang makita siya ni Diana, agad itong ngumiti. Nagselos si Harold nang makita yon. Biglang bumalik si Harold sa kasalukuyan. Litong-lito niyang inalala ang kanyang nasaksihan. Mabilis siyang tumakbo upang hanapin si Diana. Nang makita niya ito, nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Pagkatapos, pinuntahan ni Harold si Gavin upang makipag-usap. Ipinaliwanag ni Gavin na ang mga alaala niya ay mula sa naunang comic book. Sa kwentong iyon, paulit-ulit na binago ni Harold ang mga eksena hanggang sa magulo ang buong mundo. Sa huli, hindi rin sila nagkatuluyan ni Diana. Kinabukasan, inis na pinagmamasdan ni Brian ang masayang pagsasama ng kanyang ama at madrasta. Ngunit mas kinainisan niya ang patuloy na paggamit ng kanyang ama kay Diana bilang isang kasangkapan. Samantala, nasa paaralan si Diana at nag-aalala kay Brian. Tumawag ito sa kanya kagabi ngunit hindi nagsalita. Naisip ni Diana na baka nasa puntod ito ng kanyang ina, kaya pinuntahan niya roon si Brian. Nagulat siya nang maalala nitong araw pala ng paggunita sa pagkamatay ng kanyang ina. Umupo silang dalawa at nagbahagi ng kanilang mga saloobin. Para kay Brian, si Diana lamang ang tunay na nakakaunawa sa kanya. Patuloy na lumalala ang sakit ni Diana. Gusto ni Harold na tuparin ang hiling nitong makakita ng mga bituin. Kaya nagplano siyang palamutyan ang silid-aralan upang magmukhang isang kalangitang puno ng mga bituin. Labis na namangha si Diana sa regalong iyon. Masaya niyang pinagmamasdan ang bawat bituin. Ngunit para sa kanya, si Harold ang pinakamagandang bituin sa lahat. Nasaksihan ni Brian ang buong pangyayari. Galit niyang pinuntahan si Gavin upang alamin kung sino ang makakasama ni Diana sa huli. Malamig na lumapit si Gavin sa kanya. Galit niyang sinabi na dahil kay Brian, nawala sa kanya ang lahat. Pagkatapos, pinaalis niya si Brian. Hindi maintindihan ni Brian ang sinabi nito, kaya muli niyang hinanap ang mga bahagyang nasunog na pahina. Pagkatapos, pinuntahan niya si Diana upang isagawa ang kanyang plano.
Nagulat si Diana nang sabihin ni Brian na gusto niyang kanselahin ang kanilang engagement. Ayaw na rin nitong sundin ang script. Nang gabing iyon, pumunta sa library sina Diana at Harold. Inilabas ni Harold ang misteryosong badge. Nagkataong kapareho iyon ng simbolong nakaguhit sa comic book. Dahil sa kuryosidad, kinuha iyon ni Diana upang tingnan. Sa nakaraang buhay, matapos ang matagal na palihim na pagmamatsyag, naging malapit sina Harold at Diana. Unti-unti silang nahulog sa isa't isa. Ngunit sa tuwing nagsisimula ang entablado, kay Brian lamang napupunta ang puso ni Diana. Malungkot na tumalikod si Harold upang umalis, ngunit tinawag siya ni Diana. Gusto nitong sabayan siya sa pagkain. Sa isang iglap, nagbago na naman ang eksena. Sa pagkakataong iyon, nagdadala si Diana ng pagkain para kay Brian. Ngunit ayaw nitong palagi siyang pumupunta sa palasyo. Sa tuwing dumadalaw si Diana, malamig ang pakikitungo sa kanya ni Brian. Dahil dito, hindi sinasadyang nasasaktan ang damdamin ni Diana. Hindi niya alam na isa lamang siyang piyesa sa plano ni Brian. Ang tunay nitong layunin ay makuha ang kapangyarihan ng ama ni Diana. Biglang sinabi ni Diana na gusto niyang kanselahin ang kanilang engagement. Dahil dito, nagkaroon ng problema ang plano ni Brian. Upang makuha muli ang loob ng dalaga, inutusan niya si Harold na magdala rito ng maraming ginto, pilak at mamahaling alahas. Aalis na sana si Harold nang sabihin ni Diana na masama ang kanyang pakiramdam. Tinanong siya ni Harold kung nakakarinig ba siya ng maraming kakaibang tunog. Nagulat si Diana nang mabasa ang librong ipinakita ni Harold. Noon lamang niya naunawaan na isa lamang siyang karakter sa loob ng librong iyon. Ngunit dahil sa maingat at mabuting pag-aalaga ni Harold, nahulog ang loob ni Diana sa kanya. Biglang lumapit si Harold, dahilan upang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nahiya siya nang mapagtantong gusto lamang pala nitong alisin ang bulaklak na sumabit sa kanyang buhok. Ang badge na hawak ni Diana ay regalo para sa kanya ni Harold. Pagbalik nila sa kasalukuyan sa library, detalyadong ipinaliwanag ni Harold ang lahat kay Diana. Nakalulungkot lamang dahil nawala na ang librong iyon. Kinabukasan, pumunta si Brian sa paaralan upang hanapin si Harold. Ipinahiwatig niyang alam na niya ang katotohanan. Binalaan naman siya ni Harold na huwag niyang sasaktan si Diana. Bago umalis, tinanong ni Brian kung ang kapalarang pilit binabago ni Harold ay isinulat din ba ng may akda. Agad siyang hinabol ni Harold at sinabi niyang ang pagkakaroon niya ng sariling damdamin ang pinakamalinaw na patunay na kaya niyang pumili para sa sarili. Kahit mawala pa siya, tutulungan pa rin niya si Diana na matupad ang kanyang pangarap. Kasabay nito, pinuntahan ni Diego si Julia at binigyan siya ng isang sorpresa. Masayang tinanggap ni Julia ang bagong sapatos na regalo niya. Hindi pa alam ni Diego na nagkaroon na rin ng kamalayan si Julia. Samantala, nasa Amerika si Joseph at abala sa trabaho. Tatawagan na sana niya si Julia nang dumating ang kanyang nakatatandang kapatid. Sinabi nitong personal na pinuntahan ng kanilang ina si Julia. Noon lamang naunawaan ni Joseph kung bakit biglang nagbago ang pakikitungo sa kanya ni Julia. Nagpasya siyang tapusin muna ang kanyang mga gawain bago bumalik. Nang marinig ni Julia na pinag-uusapan ng kanyang mga kaklase si Joseph, bahagya siyang nalungkot. Sinamantala naman ng mga nambubuli ang pagkawala ni Joseph upang guluhin siya. Ngunit hindi na siya ang dating mahina at inosenteng si Julia. Malamig siyang lumapit sa kanila at sa lakas ng kanyang presensya ay natakot ang mga babae. Napansin din ni Diego na tila kakaiba na si Julia. Ngunit nang dumating si Diana, agad siyang nag-alala sa kalusugan nito. Hindi pa siya natatapos magsalita nang biglang makita ni Diana ang sarili sa ospital. Pinayuhan siya ng doktor na sumailalim agad sa operasyon. Naroon din si Brian. Sawang-sawa nang sinabi ni Diana sa kanyang ama na kanselahin na ang engagement ng kanilang dalawang pamilya. Nang matapos ang entablado, naghihintay na si Brian kay Diana. Nagulat siya dahil alam na nito ang tungkol sa pagkansela ng engagement, ngunit hindi sumagot si Brian. Kinabukasan, muling nilapitan ng mga nambubuli si Julia. Inis niyang ibinato ang walis sa kanila. Araw din yun ang pagbabalik ni Joseph. Maraming reporter ang naghihintay upang kapanayamin siya. Sa harap ng media, ipinahayag ni Joseph na si Julia ang kanyang girlfriend. Pagkatapos, lumapit siya at hinawakan ang kamay nito. Muling nagbago ang entablado. Sa pagkakataong iyon, nasa laboratory room si Diana, isang lugar na puno ng mga alaala nila ni Harold. Dahil gusto ni Brian na paghiwalayin sila, nagpadala siya ng isang babaeng estudyante upang manggulo. Ngunit diretsahang tumanggi si Harold. Gusto lamang niyang makagrupo si Diana. Biglang tumunog ang relo ni Diana at kumirot ang kanyang puso. Sinubukan niyang ipaliwanag sa guro na ayos lamang siya, ngunit pinaupo muna siya sa labas upang magpahinga. Pagkatapos, ipinares ng guro sina Harold at Brian. Dahil sa tensyon sa pagitan nila, lalong nainis si Brian. Biglang nahulog ang flower-shaped keychain. Pupulutin na sana iyon ni Harold, ngunit naunahan siya ni Brian. Pagkatapos ng klase, dumating sa paaralan ang ama ni Diana. Magalang siyang binati ni Brian. Nang makita ni Harold na hawak nito ang kamay ni Diana, nakaramdam siya ng selos. Bigla niyang naalala ang nakaraang buhay, kung saan maraming beses siyang nakatayo sa likuran at pinagmamasdan ang pagiging malapit ni Diana at Brian. Kapag natatapos lamang ang entablado, saka nagagawang sundin ni Diana ang tunay niyang damdamin. Magkasama silang nagtungo sa tabi ng lawa upang pagmasdan ang mga bituin. Sinabi ni Diana na ayaw niyang pakasalan si Brian. Nahirapan si Harold dahil nasa pagitan siya ng kanyang nakatataas at ng taong mahal niya. Aalis na sana siya nang hawakan ni Diana ang kanyang kamay at mahigpit siyang niyakap. Biglang nagising si Harold at nakita niyang nakaupo siya sa silid-aralan. Ngunit wala roon si Brian. Tumakbo siya palabas upang hanapin ito.
Nagulat siya nang makita ang bahagyang nasunog na pahina ng comic book sa kamay ni Brian. Ngumiti lamang si Brian habang dumaraan sa tabi ni Harold. Pagkatapos, pinuntahan niya si Diana. Biglang lumitaw sa isip ni Diana ang isang eksena sa hinaharap. Nakita niyang magpo-propose sa kanya si Brian sa harap ng buong paaralan. Upang mabago ang eksenang iyon, pinuntahan niya si Harold at humingi ng tulong. Kasabay nito, hindi sinasadyang nakasalubong ni Brian ang kanyang nakababatang kapatid. Matagal na pala itong may kamalayan, ngunit itinago niya iyon upang mapanatiling maayos ang kanilang pamilya. Hindi pinansin ni Brian ang kapatid. Dinala niya ang mga bahagyang nasunog na pahina ng comic book papunta sa auditorium. Muling nagsimula ang entablado. Biglang ipinakita sa screen ang mga larawan ni na Brian at Diana noong bata pa sila. Samantala, sumugod si Harold sa control room. Nang tangkain niyang baguhin ang eksena, nagsimulang dumugo ang peklat sa kanyang kamay. Nakita niya ang isang alaala kung saan siya mismo ang pumatay kay Diana. Sa kabila ng panganib, nagpatuloy siya. Nang iaabot na ni Brian ang singsing, hinila ni Harold ang power cord at nagbago ang eksena. Tuwang-tuwa si Diana dahil nakatakas siya sa nakatakdang eksena. Sumunod si Gavin sa mga tao papunta roon. Bigla niyang nakita ang bagong lipat na babaeng estudyante. Pamilyar na pamilyar sa kanya ang anyo nito at imposibleng magkamali siya. Kasabay nito, biglang nawalan ng malay si Diana. Nang magmulat siya ng mga mata, nasa hospital bed na siya. Tatayo sana siya upang umalis, ngunit pinigilan siya ni Brian. Nalungkot siya dahil nabago ang eksena. Matapos ang maraming pagkakataong binago ni Harold ang script, natutuhan ni Brian kung paano gumagana ang mga eksena. Hindi pa alam ni Harold na may panganib ng papalapit. Ang tanging nakikita niya ay ang masayang ngiti ni Diana. Biglang lumitaw ang isang bagong eksena at nawala ng malay si Diana. Nakita niyang nakahiga siya sa operating table. Kahit ginawa ng mga doktor ang lahat, hindi pa rin nila siya nailigtas. Takot na nagising si Diana. Gusto niyang yakapin si Harold ng matagal hanggat maaari habang may oras pa siya. Pagka-uwi ni Diana, patuloy na bumalik sa isip ni Harold ang mga alaala ng nakaraang buhay. Siya mismo ang pumatay sa babaeng minahal niya. Sa isang iglap, nakita ni Harold ang sarili na naglalaro ng isang board game kasama si Brian. Sinabi ni Brian na sa larangan ng digmaan, iisa lamang ang pagkakataong maaaring ibigay sa isang kalaban. Ibinunyag din niyang magiging hari siya gamit ang dugo ni Diana upang mailigtas ito mula sa malagim na kapalaran. Nang gabing iyon, mabilis na pinuntahan ni Harold si Diana at sinabi niyang tumakas sila. Lubos ang tiwala ni Diana kay Harold. Sinabi niyang hanggat siya ang kasama, susundan niya ito habang buhay. Iyon ang dahilan kung bakit tinalikuran ni Harold si Brian. Gagawa siya ng sarili niyang kapalaran. Biglang nakita ni Harold si Diana na namamatay sa kanyang mga bisig. Takot siyang nagising. Lalong sumakit ang peklat sa kanyang kamay hanggang sa hindi na niya matiis. Agad niyang pinuntahan si Gavin. Gusto niyang malaman kung magbabago ba ang mundong ito kumpara sa nangyari sa nakaraang buhay. Ngunit walang maisagot si Gavin. Sinabi nitong naulit lamang ang lahat ng nangyari noon. Kahit sino pa ang sumubok, walang makapagbabago sa kapalaran ni Diana. Galit na galit si Harold nang sabihin iyon ni Gavin. Ngunit naranasan din pala ni Gavin ang kaparehong kwento. Tinalikuran niya noon ang kanyang marangyang kasuotan at posisyon upang sundin ang kanyang puso. Magkasama silang tumakas ng kanyang minamahal, ngunit nahuli rin sila. Walang awang pinatay ng isang asasin ang babaeng mahal ni Gavin, dahilan upang tuluyan siyang mawala ng pag-asa. Binalaan niya si Harold na kapag patuloy nitong binago ang kwento, mas malupit na kapalaran ang maaaring sapitin ng lahat ng taong may kaugnayan kay Diana. Samantala, nag-aalala si Diana tungkol sa nalalapit niyang operasyon. Pilit niyang pinapakalma ang sarili at sinasabing magiging maayos din ang lahat. Bigla niyang nakita ang sarili na nakaupo sa silid ng doktor. Sinabihan siya nitong ihanda ang kanyang sarili para sa heart surgery. Naroon din si Brian. Dahil bahagi yon ng entablado, napilitan silang kumilos ayon sa itinakda ng may akda. Ngunit nang matapos ang eksena, hindi na napigilan ni Diana ang kanyang mga luha. Nag-alala si Brian dahil malapit na siyang operahan. Nagulat si Diana sa ipinakita nitong pag-aalala. Sinubukan niyang magpakatatag at sinabi kay Brian na kaunti na lamang ang natitirang oras niya. Dumating ang panibagong araw. Tahimik na ninamnam ni Diana ang sikat ng araw na maaaring huli na niyang maranasan. Malungkot niyang pinuntahan ang bawat lugar kung saan naroon noon si Harold. Ang lahat ng iyon ay mga alaalang hinding-hindi niya malilimutan. Pagkatapos, pinuntahan niya si Gavin. Alam na rin ito ang tungkol sa nalalapit niyang operasyon. Nakiusap si Diana na ilihim iyon kay Harold. Gusto niyang gugulin ng masaya ang natitirang oras kasama ito. Nagkunwari si Diana na maayos lamang siya. Nakangiti siyang tumakbo papunta sa kinaupuan ni Harold. Nasaktan si Brian nang makita niyang pilit na nagpapanggap si Diana. Biglang nagbago ang eksena. Magkasamang nakaupo sina Harold at Brian. Inamin ni Brian na tila nahulog na ang loob niya kay Diana. Sinabi niyang masama lamang ang pakikitungo niya rito noon bilang paraan ng paglaban sa kanyang pamilya. Nang matapos ang entablado, tatayo na sana si Harold upang umalis, ngunit pinigilan siya ni Brian. Sinabi nitong may mahalagang lihim si Diana na hindi nito sinasabi sa kanya. Dahil dito, labis na nag-alala si Harold. Agad niyang hinanap si Diana. Nang makita niyang malungkot ito, sinubukan niyang pasayahin ang dalaga. Samantala, sinusubukan ni Gavin na abutin ang lihim na comic book. Hindi niya inaasahang naroon din si Diego. Ipinakiusap pala ni Diana kay Gavin na itago ang libro. Labis na nalungkot si Diego nang malaman niyang malapit nang mamatay si Diana.
Ngunit mahigpit na ipinagbawal ni Diana sa lahat na sabihin iyon kay Harold. Unti-unting lumubog ang araw. Hindi sinasadyang nahawakan ni Diana ang likod ni Harold. Masaya silang nagkukwentuhan at nagbibiro nang biglang lumipat ang entablado. Ang hawak na ngayon sa kamay ni Diana ay si Brian. Gusto nitong aminin niya ang kanyang nararamdaman. Nang matapos ang eksena, dumating si Harold. Naiinis niyang tiningnan si Brian na nakayakap sa kanyang kasintahan. Sinabi naman ni Brian na siya lamang ang kailangan ni Diana. Kasabay nito, hindi sinasadyang muling nakasalubong ni Gavin ang kanyang minamahal mula sa nakaraang buhay. Sa pagkakataong ito, muling isinilang ang babae bilang bagong lipat na estudyante. Balak sana siyang iwasan ni Gavin, ngunit tinawag siya ng bagong estudyante upang humingi ng tulong. Unti-unti na namang nagsimulang mabuo ang kanilang ugnayan. Samantala, hinahanap ni Julia ang mga babaeng nambubuli sa kanya. Niloko niya ang mga ito at sinabing hinahanap sila ni Joseph. Walang kamalay-malay na sumunod ang mga babae hanggang sa loob ng silid-aralan. Isa-isa silang hinarap ni Julia at pagkatapos ay isinara ang pinto upang ikulong sila. Masayang bumalik si Julia sa kanilang silid-aralan. Sa sandaling yon, dumating si Diego. Inaya siya ni Julia na makinig ng musika kasama niya. Noon lamang napansin ni Diego na suot ni Julia ang sapatos na ibinigay niya. Ibig sabihin, nagkaroon na rin ng kamalayan si Julia. Sinabi ni Julia na pag-iisipan niya ang nararamdaman ni Diego para sa kanya. Biglang nagbago ang eksena. Hindi na si Diego ang nasa harapan ni Julia. Sa halip, naroon si Joseph na may dalang regalo. Gusto niyang maging opisyal na silang magkasintahan. Kabaligtaran ng masayang atmosfera sa pagitan ng mga pangunahing karakter, tahimik namang iniisip ni Harold ang sinabi ni Brian. Malapit ng operahan si Diana. Ayon sa script, maaaring iyon na ang huling eksena niya. Agad na tumakbo si Harold upang hanapin si Diana. Labis siyang nag-aalala sa tuwing tumutunog ang alarm ng relo nito. Gusto ni Diana na sulitin ng makabuluhan ang kanyang mga huling araw, ngunit sobra naman siyang pinoprotektahan ni Harold. Nahihiya siya sa ginagawa nito. Biglang nagbago ang eksena. Pagod na nakaupo si Diana sa isang sulok ng school ground. Agad na hinubad ni Brian ang kanyang jacket at inilagay iyon sa kanya. Kahit pilit na nagpapakita si Diana na maayos siya, hindi niya iyon maitago kay Harold. Nasasaktan si Harold dahil muling nanganganib ang buhay niya. Ayaw niyang mawala na naman si Diana. Naantig si Diana sa pagmamahal nito. Nangako si Harold na babaguhin niya ang eksena at ililigtas siya mula sa kapalarang iyon. Kinabukasan, pinuntahan ni Harold si Diego upang humingi ng tulong. Gusto niyang baguhin ang eksenang mangyayari sa gabing iyon. Ngunit nalaman ni Brian ang kanilang plano. Agad siyang pumunta sa library, ngunit hindi niya nakita ang comic book. Biglang dumilim ang paligid. Dahil sa kuryosidad, sinundan niya ang kakaibang tunog. Nagulat siya nang makita ang asul na siwang sa pader. Sa loob nito ay ang mga alaala ni Harold mula sa nakaraang buhay. Kasabay nito, nakarating na si Harold sa ospital. Nagkunwari siyang doktor upang sirain ang medical record ni Diana. Ngunit sa tuwing binubura niya ang pangalan ni Diana, may panibagong medical record na lumilitaw. Paulit-ulit na nagbabago ang entablado at laging bumabalik kay Diana. Upang mailigtas siya sa eksena, pinagpalit ni Harold ang dalawang medical record. Dumating din si Brian sa ospital, ngunit naunahan na siya ni Harold. Nagulat si Diana nang sabihin ng doktor na hindi na niya kailangang operahan. Masaya siyang aalis na sana nang makasalubong niya si Brian. Agad itong tumakbo at mahigpit siyang niyakap. Ngunit nang matapos ang entablado, sinabi ni Brian na dapat pa rin siyang sumailalim sa operasyon. Ayaw nitong magbago ang takbo ng kwento. Tumanggi si Diana sa kanyang kahilingan. Inilabas ni Brian ang mga bahagyang nasunog na pahina at ibinigay ang mga iyon kay Diana. Sinabi niyang sa hinaharap, si Harold mismo ang papatay sa kanya. Maingat na binasa ni Diana ang bawat pahina. Hindi niya matanggap ang sinapit niya sa nakaraang buhay. Nalungkot siya dahil hindi niya alam kung anong wakas ang naghihintay sa kanya. Samantala, masaya si Harold sa library dahil matagumpay niyang nabago ang eksena. Gusto niyang makita ang ending, ngunit hindi pa yon iginuguhit ng may akda. Gayunpaman, nakaramdam pa rin siya ng matinding kaba. Patuloy ang pagbabago ng mga eksena dahilan upang lalong mag-alala si Gavin. Sa nakaraang buhay, silang dalawa rin ng kanyang minamahal ang nagtangkang baguhin ang kwento. Natagpuan nila ang comic book at nagpa siyang tumakas papunta sa blangkong bahagi ng mundo. Ngunit isa pa rin ang naging wakas nila. Namatay ang kanyang minamahal sa kanyang mga bisig. Hindi malimutan ni Gavin ang traumang iyon. Biglang bumalik sa kanyang isip ang unang pagkakataong nakita niya ang kanyang minamahal. Noon, isa itong maid ni Brian. Gusto niya itong ilayo roon, ngunit wala itong maalala. Sa sandaling iyon, dumating si Brian. Ginamit niya ang maid upang takutin at kontrolin si Gavin. Dahil 2 beses niyang nasaksihang mamatay ang babaeng mahal niya, tuluyang nasira ang isip ni Gavin. Hinahanap niya ang comic book nang biglang dumating si Harold. Sinabi ni Gavin na kahit alam niya ang mangyayari sa hinaharap, hindi pa rin niya nabago ang kapalaran. Pagbalik sa kasalukuyan, galit na pinuntahan ni Brian si Harold. Alam na niya ang tungkol sa asul na siwang sa library. Sinabi rin niyang ang peklat sa kamay ni Harold ay paalala na siya mismo ang pumatay kay Diana. Gusto ni Brian na sumuko na si Harold at huwag nang baguhin ang mga eksena. Kasabay nito, muling sumakit ang puso ni Diana. Nagtaka siya dahil sinabi ng doktor na gumaling na siya. Malungkot siyang pumunta sa library. Ngunit nang makita niya si Harold, agad niyang binago ang kanyang ekspresyon at masayang ngumiti. Nakaramdam ng ginhawa si Harold nang makita siyang masaya.
Tinanong niya si Diana kung paano kung mula pa sa simula ay itinakda na ng may akda ang lahat. Ngumiti si Diana at sinabing babaguhin niya ang malungkot niyang kapalaran. Pagkatapos, ibinalik niya kay Brian ang mga bahagyang nasunog na pahina. Ayaw niyang maapektuhan ng nangyari sa nakaraang buhay ang kasalukuyan. Naiinis si Brian dahil ayaw siyang pakinggan ni Diana. Biglang lumitaw ang entablado. Nag-alala si Diana nang makita niyang inilabas ni Brian ang engagement ring. Akala niya ay nabago na ni Harold ang eksenang iyon. Naisip niyang baka hindi talaga nila kayang baguhin ang kanilang kapalaran. Sa malayo, labis na nadismaya si Harold dahil nabigo siya. Nang matapos ang entablado, ibinalik ni Diana kay Brian ang regalo. Hindi niya kayang suklian ang pagmamahal nito. Samantala, sa silid-aralan, ipinahayag ni Julia sa lahat na magkasintahan na sila ni Joseph. Nalungkot ang mga babaeng nambubuli sa kanya. Dahil nagkaroon na siya ng kamalayan, nagagamit ni Julia si Joseph bilang proteksyon. Mula nang mapansin siya ni Joseph, marami siyang tiniis na pang-aapi at kawalang katarungan. Habang tahimik siyang nag-iisip sa music room, bigla niyang naalala si Diego. Dahan-dahang lumitaw si Diego sa tabi niya. Nakatitig si Julia habang tumutugtog ito. Gusto niyang makasama si Diego, ngunit hindi iyon pinapayagan ng may akda. Agad na nagbago ang entablado. Si Joseph na ngayon ang nasa kanyang harapan. Opisyal na silang magkasintahan. Biglang may tumawag upang sabihing isinugod sa ospital ang lola ni Julia. Agad siyang tumakbo upang puntahan ito. Sinabi ni Joseph na kaya niyang ayusin ang lahat gamit ang pera. Dahil dito, nainis at nadismaya si Julia. Dumating din si Diego sa ospital. Tahimik lamang siyang tumabi at pinanood si Joseph habang inaalo nito si Julia. Nakaramdam ng matinding kawalan ng magawa si Diego. Aalis na sana siya nang matapos ang entablado. Ngunit wala pa rin siyang sapat na lakas ng loob upang baguhin ang sarili niyang kapalaran. Hindi lamang si Julia ang malungkot dahil sa pag-ibig. Marami ring dinadalang alalahanin si Harold. Biglang ibinigay ni Diana sa kanya ang listahan ng mga bagay na gusto niyang gawin. Masayang pumayag si Harold sa lahat ng kahilingan niya. Magkasama silang tumakas sa klase upang mamasyal. Gusto nilang muling sulitin ang saya ng kanilang kabataan. Kinabukasan, pinuntahan ni Diego si Harold. Ikinuwento niya ang lahat ng nangyari sa ospital noong nakaraang araw. Inamin ni Harold na pinagpalit niya ang medical records ni Diana. Hindi sinasadyang nailipat nito ang sakit sa puso sa lola ni Julia. Naisip ni Harold na maaaring iyon ang kabayarang binanggit noon ni Gavin. Samantala, natagpuan ni Brian ang minamahal ni Gavin. Lalapitan na sana niya ito nang biglang dumating si Gavin upang pigilan siya. Galit niyang hinila si Brian sa isang tabi. Dahil sa kanya, 2 beses nang namatay ang babaeng mahal niya. Kasabay nito, muling pinahirapan ng matinding sakit si Diana. Sa isang iglap, nakita niya ang sarili sa klinik. Nag-aalalang tumakbo si Harold upang tingnan ang kalagayan niya. Kukuha na sana siya ng gamot nang dumating si Brian Dalayon. Siya ang nagpainom ng gamot kay Diana. Malungkot na pinanood ni Harold habang inaalagaan ni Brian ang babaeng mahal niya. Sa huli, hindi pa rin niya nagawang baguhin ang kapalaran ni Diana. Kinabukasan, naghintay si Harold kay Diana sa school gate. Bigla niyang naalala ang nakaraang buhay. Hinabol noon ni Brian na may hawak na espada sina Harold at Diana habang tumataka sila. Nahuli si Diana at ibinalik sa palasyo upang parusahan. Nang ibabagsak na ng tagapugot ang sandata, dumating si Harold upang iligtas siya. Malamig na lumabas si Brian at inutusan ang lahat na tumigil. Lumapit siya kay Harold habang nakahawak sa espada. Gusto niyang patunayan ni Harold na hindi siya pinagtaksilan nito. Nang hawakan ni Harold ang espada, kinontrol siya ni Brian at naitulak ang sandata papunta kay Diana. Pilit niyang pinigilan ang talim, ngunit wala siyang nagawa. Dahil sa traumang iyon, hindi magawang harapin ni Harold si Diana. Nalungkot si Diana nang makita nitong malamig ang pakikitungo sa kanya. Biglang sumakit ang kanyang puso at bumagsak siya. Muling lumitaw ang entablado. Kasama ni Diana ang kanyang matalik na kaibigan. Tatakbo sana siya papunta kay Harold, ngunit nahilo siya dahil sa sakit sa puso. Mabilis siyang sinalo ni Brian. Nang makita ni Harold na patuloy na tumutunog ang relo ni Diana, agad siyang tumalikod at umalis. Hindi na niya alam kung ano ang dapat gawin. Nang gabing iyon, tumakbo si Diego upang ibalita kay Harold na lumalala na ang sakit ni Diana. Nasa ospital siya at nagpapagamot. Si Brian lamang ang nasa tabi niya. Aalisin na sana ni Brian ang breathing machine ni Diana nang bigla niyang maalala ang nakaraan. Siya pala ang tunay na pumatay kay Diana sa dati nilang buhay. Takot siyang napaatras. Nagsimula ang countdown. Mabilis na tumakbo si Harold papunta sa ospital at nakita niya si Brian. Sinabi nitong wala siyang nagawang baguhin. Takot na pumasok si Harold sa silid upang tingnan si Diana. Mabuti na lamang at ligtas pa rin siya. Kinabukasan, pagdating nila sa paaralan, nagulat si Harold dahil hindi na siya naalala ni Diana. Si Brian lamang ang nakikita at pinapansin nito. Maging si Brian ay hindi inaasahang ganoon kabilis magbabago ang lahat. Tataka sana siya, ngunit hinarang siya ni Diana. Pagkatapos, kinausap ni Harold si Brian. Tinanong niya kung bakit naging ganoon si Diana. Sinabi ni Brian na mas mabuti na rin yon. Sa ganoong paraan, hindi na kailangang harapin ni Diana ang malupit na hinaharap. Pagkaalis niya, naalala ni Brian ang lahat ng masasamang ginawa niya. Mabuti na lamang at sa huli ay naitama niya ang ilan sa kanyang pagkakamali. Ayaw din niyang mawala si Diana tulad ng nangyari noon. Unti-unting bumabalik ang lahat sa dati. Samantala, nagpapatuloy ang muling pagkakaugnay ni Gavin at ng bagong estudyante.
Iminungkahi nitong maging magkaibigan sila, ngunit tumanggi si Gavin. Tumakbo si Harold papunta sa kusina upang humingi ng sagot. Labis siyang nalungkot dahil tuluyan nang nawala ang lahat ng alaala ni Diana. Nang makita ni Gavin ang miserable niyang kalagayan, naalala niya ang sarili niyang nakaraan. Hindi rin niya nagawang baguhin ang kapalaran noon. Lalong nawalan ng pag-asa si Harold nang isipin ang magiging wakas. Kapag natapos ang kwento, mawawala ng walang bakas ang lahat ng supporting characters. Nang gabing iyon, tahimik siyang nag-isip sa library. Hindi pa rin niya malimutan ang traumang siya mismo ang pumatay sa babaeng mahal niya. Nawala na ang masasayang alaala nila ni Diana. Sa harapan niya ay tila puro wasak at sirang tanawin na lamang ang natitira. Nagpasya si Harold na poprotektahan niya si Diana hanggang sa huli. Kinabukasan, pinuntahan niya si Brian. Alam na niyang si Brian ang tunay na pumatay kay Diana sa nakaraang buhay. Ipinahayag ni Harold na tutulungan niyang matupad ni Diana ang kanyang hiling. Pagkatapos, patuloy niyang sinubukang lumapit kay Diana. Sa tuwing magkikita sila, palagi niyang ipinapakilala ang kanyang pangalan. Ngunit tila wala talagang interes si Diana sa kanya. Samantala, nasa library si Gavin at binabantayan ang comic book. Dumating din si Diego. Nagtaka siya nang dumaan si Diana at kumilos na para bang hindi niya sila kilala. Ikinuwento ni Diego kay Harold ang nangyari. Tuluyan nang nakalimutan ni Diana ang lahat ng nakaraan. Naranasan din noon ni Harold ang mawalan ng alaala at labis na naghirap si Diana dahil dito. Kaya hindi pa rin siya sumuko. Pagkatapos ng klase, muling pinuntahan ni Harold si Diana. Litong lumingon ang dalaga. Maingat na ikinuwento ni Harold ang lahat ng nangyari sa kanila. Kasabay nito, nagkagulo sa silid-aralan dahil sa balitang hindi tunay na anak ng chairman si Joseph. Kapag napatunayang totoo iyon, mawawala ang kanyang mataas na katayuan sa paaralan. Malamig na pumasok si Joseph sa silid-aralan. Inamin niyang totoo ang lahat ng balita, dahilan upang mabigla ang lahat. Pagkatapos, pinuntahan siya ni Julia upang aliwin. Sa simula pa lamang, hindi naman talaga mahalaga sa kanya ang katayuan at pangalan ni Joseph. Sinamantala ng ilang lalaki ang sitwasyon upang pagtawanan si Joseph. Si Julia lamang ang tumayo upang ipagtanggol siya. Hinila niya si Joseph papunta sa laboratory room. Muling naantig si Joseph sa katapatan niya. Maya-maya, dumating sa paaralan ang ina ni Joseph. Gusto niyang pauwiin ang kanyang anak, ngunit tumanggi si Joseph. Kumpiyansa pa niyang sinabi na hindi siya tunay na anak ng chairman. Sa sandaling iyon, dumating si Julia. Sinabi niyang pinakamabuting hayaan si Joseph na maging tunay na sarili nito. Dahil sa diretsahang sinabi ni Julia, napahiya ang ina ni Joseph at umalis. Samantala, magkasamang naglalakad sina Diana at Brian. Maingat na pinakikinggan ni Brian ang bawat sinasabi niya. Mula sa malayo, tahimik silang pinagmamasdan ni Harold. Nang pumunta si Diana sa library, sinundan din siya nito. Nang makita ni Diana ang sinag ng araw na tumatama sa mukha ni Harold, bigla niyang naalala ang ilang bahagi ng kanilang nakaraan. Ngunit nang bumalik siya sa kasalukuyan, wala na roon si Harold. Pakiramdam ni Diana ay maraming lugar sa paaralan ang pamilyar sa kanya. Biglang lumapit ang bagong estudyante at kinausap siya. Ipinahiwatig nitong kailangan niyang hanapin ang sarili niyang kapalaran. Pagkatapos ng klase, tumulong din si Diego. Sinubukan niyang ibalik ang ilang alaala ni Diana, ngunit nabigo ang kanilang plano. Nang gabing iyon, dumating si Julia upang aliwin si Diego. Ngunit ang tunay niyang sadya ay tanggihan ang nararamdaman nito. Nalungkot man, iginalang ni Diego ang kanyang desisyon. Kinabukasan, nakipag-date si Diana kay Brian. Tinikman nila ang maraming masasarap na pagkain at naglakad sa tabing dagat. Ngunit sa huli, ang pangalang palaging nababanggit ni Diana ay Harold. Bahagyang nasaktan si Brian dahil hindi maalala ni Diana ang pangalan niya. Kahit wala na ang kanyang alaala, nananatili pa rin sa puso niya ang anyo ni Harold. Samantala, patuloy na sinusubukan ni Harold na baguhin ang kwento. Bigla niyang napansin na unti-unting nawawala ang mga supporting character. Ang unang nawala ay ang ilan sa kanilang mga kaklase. Natakot si Harold na baka mapahamak na naman si Diana. Nang dumaan siya sa tabi ni Diana, biglang sumakit ng matindi ang puso nito at nawalan siya ng malay. Pagmulat niya, nasa klinik siya. Nasa harapan niya si Harold at maingat siyang inaalagaan. Sa tuwing lumalapit si Harold, paulit-ulit na kumikirot ang puso ni Diana. Dahil dito, malungkot na umalis si Harold. Biglang lumitaw ang asul na siwang sa tabi niya. Kakaiba dahil nakita rin yun ni Diana. Nang gumaling siya, umupo si Diana sa dating pwesto ni Harold. Bahagyang nagselo si Brian dahil dito. Sa tuwing may libreng oras, palaging hinahanap ni Harold si Diana. Kahit hindi naman kilala ni Diana ang lalaking iyon, patuloy pa ring tumutulo ang kanyang mga luha. Dali-dali niyang hinanap si Harold, ngunit bigla itong nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng alarm ng kanyang relo. Sa tuwing dumaraan si Harold sa kanyang tabi, mabilis na kumakabog ang puso ni Diana. Unti-unti niyang napapansin ang lalaki. Upang makuha ang atensyon ni Diana, dinala siya ni Brian sa lugar na madalas nilang puntahan noong bata pa sila. Magkaibigan na silang dalawa mula pagkabata, ngunit hindi pa rin sapat iyon. Kay Harold lamang nakatuon ang puso ni Diana. Niyaya ni Brian si Diana na makipag-usap sa labas. Habang naghihintay siya, biglang tumunog ang kanyang relo. Nakita niyang may isang lalaking naghihintay sa kanya. Dahil inakala niyang si Brian yon, isinandal niya ang kanyang likod dito. Biglang bumalik ang kanyang mga alaala dahilan upang mahilo siya. Nang humarap ang lalaki, saka lamang niya napagtantong si Harold pala yon. Mahigpit silang nagyakapan habang kapwa umiiyak. Nagulat si Gavin dahil nagawa ni Harold na baguhin ang wakas.
2 pahina na lamang ang natitira bago tuluyang matapos ang comic book. Dahil dito, nagpasya si Gavin na hindi na niya iwasan ang babaeng minamahal niya. Naghanda siya ng maraming masasarap na pagkain upang imbitahan ang bagong estudyante. Samantala, nag-aalala si Diana kay Brian dahil hindi ito nagpakita buong gabi. Hindi niya alam na si Brian pala ang tumulong kay Harold upang makalapit sa kanya. Ayaw na rin itong sumunod sa kagustuhan ng may akda. Sa sandaling iyon, lumapit si Diana at ibinalik kay Brian ang engagement ring na ibinigay nito. Ngumiti si Brian, tinanggap ang singsing at sinabing maaari na siyang umalis. Unti-unting tumulo ang kanyang mga luha. Sa wakas, nagawa na niyang patawarin ang sarili. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Nag-aalala si Harold sa sinabi ni Gavin. Papalapit na sa wakas ang comic book, ngunit hindi pa niya yon sinasabi kay Diana. Gusto niyang hayaan muna itong maging masaya. Pagbalik ni Harold sa silid-aralan, napansin niyang marami ng estudyante ang nabura. Maging ang kanyang pangalan sa name tag ay unti-unti nang kumukupas. Napagtanto niyang malapit nang maubos ang kanyang oras. Dahil dito, gusto niyang tuparin ang lahat ng natitirang hiling ni Diana. Una sa listahan ang pagsusulat ng liham. Tuwang-tuwa si Diana nang sulatan siya ni Harold. Nagsuot din sila ng magkaparehong damit. Habang umaapaw ang kanilang pagmamahalan, nagpalitan sila ng isang mainit na halik. Noon lamang napagtanto ni Diego na bumalik na ang mga alaala ni Diana. Sa sobrang saya, niyakap niya silang dalawa. Nang gabing iyon, nakipagkita si Harold kay Brian. Gusto niyang magpasalamat dahil tinulungan siya nito. Sa wakas, binitawan na nilang dalawa ang lahat ng galit at sama ng loob. Dumating ang panibagong araw. Kusang pinuntahan ni Diana si Brian. Nang makita nitong masaya siya, lalo nitong napatunayang tama ang naging desisyon niya. Papalapit na rin sa katapusan ang mga kwento ng mga magkasintahan sa paaralan. Gusto ni Julia na tulungan si Joseph na maging isang mas mabuting tao. Kumpiyansa na rin niyang hinaharap ang mga babaeng nambubuli sa kanya. Sanay na siya sa lahat ng kanilang kalokohan. Pinayuhan niya ang mga ito na maghanap na lamang ng sarili nilang pag-ibig. Nang pumunta si Julia sa library, hindi sinasadyang nakasalubong niya si Diego. Aalis na sana ito, ngunit hinarang siya ni Julia. Napatawa si Diego dahil hindi pa rin nagbabago ang ugali niya. Tinanggap na rin niyang kailangan niyang bitawan ang pagmamahal niya rito. Samantala, pinuntahan ni Harold si Gavin. Dumating din si Brian. Nang makita niyang naroon si Harold, gusto sana nitong umalis. Galit silang pinaupo ni Gavin. Gusto niyang tikman nila ang pagkaing niluto niya. Hindi maintindihan ni Brian ang layunin nito. Ipinaliwanag ni Gavin na malapit nang matapos ang kanilang oras. Ayaw niyang mauwi sa galit at put ang lahat sa pagitan nila. Sumang-ayon si Brian. Alam din ni Harold na malapit na ang kanyang wakas. Pagbalik niya sa library, nakarinig siya ng kakaibang tunog sa isang sulok. Unti-unting nilamon ng kadiliman ang buong mundo. Isa-isa nitong binubura ang lahat. Sa sandaling iyon, lumitaw ang nakababatang kapatid ni Brian. Ipinaliwanag nitong iyon na ang magiging wakas ni Harold. Ngunit hindi natakot si Harold. Mula nang makilala niya si Diana, matagal na niyang tinanggap ang ganitong katapusan. Wala pang alam si Diana sa nangyayari kay Harold. Halos hindi na mabasa ang pangalan sa name tag nito, kaya tinanggal na lamang iyon ni Harold. Itinago rin niya ang kanyang diary sa ilalim ng upuan. Nang makita niya si Diana, agad niya itong niyakap. Pagkatapos magkahawak kamay silang naglakad. Nang yumuko si Diana upang itali ang sintas ng kanyang sapatos, sa kanya napansing nawala si Harold. Takot siyang lumingon sa paligid, ngunit hindi niya ito makita. Tumakbo siya upang hanapin ang lalaki at natagpuan niya itong nakaupo sa library. Agad na hinabol ng kadiliman ang dalawa. Mabilis na hinawakan ni Harold ang kamay ni Diana at sabay silang tumakas. Noon lamang napansin ni Diana na nawala na ang peklat sa kamay ni Harold. Nagsimulang kumurap ang mga ilaw. Hindi na makita ni Diana ang presensya ni Harold. Masakit niyang pinanood ang name tag nito habang lumulutang sa hangin. Unti-unti itong naglaho hanggang sa tuluyang mawala. Lumipas ang ilang panahon at dumating ang araw ng kanilang graduation. Sabik ang lahat na magpa-picture kasama ang kanilang pamilya at mga mahal sa buhay. Si Diana lamang ang nagtago sa isang sulok. Iniisip pa rin niya si Harold. Sinabi ni Brian na maghihintay siya sa labas. Dumating na ang oras ng pamamaalam, kaya gusto ng lahat na makasama ang mga taong mahalaga sa kanila. Noon lamang napagtanto ni Gavin na nagkaroon na rin ng kamalayan ang babaeng mahal niya. Binati siya nito dahil natapos na niya ang kwento. Sama-samang kumuha ang lahat ng kanilang huling larawan bago tuluyang lisanin ang pamilyar na paaralan. Pumunta si Diana sa dating upuan ni Harold. Malungkot siyang humiga sa ibabaw ng mesa upang maramdaman ang natitirang init nito. Pagkatapos, naglakad-lakad siya sa paligid at hindi sinasadyang nakita ang notebook na itinago ni Harold. Marami itong iginuhit na alaala nilang dalawa. Napaiyak si Diana habang tinitingnan ang bawat pahina. Lumipas ang panahon at naging college student si Diana. Dahil malapit na siyang mahuli sa klase, mabilis siyang tumakbo papunta sa lecture hall. Pagkatapos ng klase, madalas siyang umupo sa isang sulok upang magbasa. Biglang may isang paru-parong nakakuha ng kanyang pansin. Sinundan niya iyon hanggang sa isang painting. Nagulat siya nang makita ang larawan nila ni Harold. Sa huling pagkakataon, muling lumitaw ang misteryosong asul na siwang. Dinala ni Diana ang painting sa ilalim ng punong naging saksi sa pinakamahalagang alaala nila ni Harold. Tahimik siyang naupo roon habang pinagmamasdan ang huling sinag ng araw. Aalis na sana siya nang biglang bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng alaalang matagal niyang nakalimutan. Agad siyang napaluha at walang pag-aalinlangang tumakbo pabalik sa puno.
Pagdating niya roon, natigilan siya. Sa wakas, muli niyang nakita si Harold na tahimik na naghihintay sa kanya. Matapos ang lahat ng paghihiwalay, sakit, at pagsubok na kanilang pinagdaanan, muli ring pinagtagpo ng tadhana ang dalawa. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.